Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 628 hanggang 35. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sinagot ni Julius ang lahat ng itinanong ni Francis. Ang Demigod Forgotten Garden ay isang lihim na hardin na naiwan ng isang eksperto mula sa sekta na malapit nang umabot sa 4 na bituin 12 ng milenya na ang nakalipas. Malamang, ang ekspertong iyon ay isang hakbang na lang mula sa pagiging isang Diyos, ngunit namatay mula sa mga kapigatian ng Diyos. Lumitaw ang paghanga sa boses ni Julius. Ang 4 na bituin na puwersa at ang Heavenly Divine Realm ay napakalayo kahit para sa mga anak ng langit. Ang mga ito ay lumitaw lamang sa mga alamat. Sa buong Kang Ocean, wala kahit anino ng 4-star force, at ang Heavenly Divine Realm ay mas malayo pa. 4-star super sect, pwede bang? Lumingon ang tingin ni Francis sa mapanglo na pangunahing spiritual peak sa gitna ng Sacred Land, ang 10,000 Ancient Sacred Peak. Tama. Ang boses ni Julius ay naglalaman ng papuri. Ang Demigod Forgotten Garden ay nasa tuktok ng 10,000 Ancient Sacred Peak. Ang 10,000 Ancient Sacred Peak ay mayroon ding maraming iba pang mga pamana at lihim na sukat. Ang ilan ay tumagal pa mula noong sinaunang at sinaunang panahon. Mamaling ang tingin ng lahat sa 10,000 Ancient Sacred Peak ng may pag-asa at paggalang. Sa wakas ay naunawaan ni Francis kung bakit tinawag iyon ang 10,000 Ancient Sacred Peak. Ang True Martial Sacred Land ay umiral sa napakatagal na panahon, at naglalaman ito ng maraming 2-star at 3-star forces. Mayroong hindi mabilang na Void God Realms, at mayroon ding Mystic Light Realm Sacred Lords. Gayunpaman, hindi lahat ng eksperto ay nakahanap ng angkop na tagapagmana bago sila mamatay. Iniwan ng mga ekspertong ito ang kanilang kayamanan o ang kanilang mana sa 10,000 Ancient Sacred Peak, naghihintay ng angkop na tao. Ang mga nakapag-iwan ng mga mana ay nasa Void God Realm. Kahit na ang pinakamatandang Heaven's Legacy Inheritance ay nag-iwan ng isang mataas na antas na pamana ng sangay dito. Lahat ay puno ng paggalang ng pag-usapan nila ang tungkol sa 10,000 Ancient Sacred Peak. Ang puso ni Francis ay naging puno rin ng paggalang. Hindi niya akalain na may ganoong kahulugan ang 10,000 Ancient Sacred Peak sa likod nito. Nakasaksi ito ng sunod-sunod na kababalaghan, eksperto pagkatapos eksperto, panahon pagkatapos ng panahon, at ipinagpatuloy nito ang kanilang mga alamat. Ang Demigod Forgotten Garden ay isa sa mga pinakalihim na kaharian sa loob ng 10,000 Ancient Sacred Peak, at naglalaman ito ng kayamanan at pamana ng isang demigod. Napabuntong hininga si Julius. Ang Demigod Forgotten Inheritance ay nagbukas lamang ng isang beses bawat 500 taon, at ang buong Golden Mountain Sect ay mayroon lamang 5 lugar na bukas, ang isa ay kinuha ni Julius. Ang paksa tungkol sa Demigod Forgotten Garden ay natapos kaagad, at ang mga core na disipulo ng Golden Mountain Sect ay nagsimulang mag-spar sa larangan ng martial arts. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-away ang dalawang disipulo, at tumingin si Francis ng may interes. Kahit na ang larangan ng martial arts ay mayroon lamang 100 yarda, mayroong isang espesyal na hanay na nagpalawak sa loob ng 10 milya. Higit pa rito, ang presyon sa loob ng sagradong lupain ay napakalakas. Ang mga pag-atake ng normal na True Spirit Realms ay maaari lamang sumaklaw ng 12 ng mga yarda. Sa madaling salita, ang lahat ng kapangyarihan ay pinaghihigpitan dito. Sa dalawang disipulo ng Golden Mountain Sect, ang isa ay nasa middle stage na Small Origin Core Realm, at ang isa ay nasa late stage. Ang late stage na Small Origin Core Realm ay ang brown-haired youth mula kanina. Chaos Sky Opening Palm. Bagamat mabagal ang pag-atake ng kabataang may kayumangging buhok, panay ito, at lumikha ito ng pinaghalong 5 kulay habang sinisira nito ang lahat ng dinadaanan nito. Ang layunin sa loob ng pag-atake ay nagliwanag maging ang mga mata ni Francis. Gaya ng inaasahan ng isang sekta mula sa sagradong lupain. Ang kanyang diskarte sa pakikipaglaban at bloodline ay nagpapahintulot sa kanya na madaling talunin ang ilang iba sa parehong paglilinang sa labas ng mundo. Lihim na tumanggaw si Francis sa kanyang ulo. Hindi magiging madali na talunin ang batang may kayumangging buhok na ito kung hindi niya narating ang Origin Core Realm.
Kahit na ang Skeletal Division Leader ay hindi magkakaroon ng napakagandang tsansa na manalo laban sa kabataang may kayumangging buhok. Boom! Isang 5 kulay na liwanag sa hugis ng bundok ang nagpalipad sa isa pang core na disipulo. Brother Wanso, ang layunin ng Chaos Sky Opening Palm mo ay halos nasa Great Origin Core Realm. Inamin ng isang ito ang pagkatalo. Napuno ng pait ang mukha ng nawawalang alagad. Ang cultivation, bloodline, at teknik ng brown-haired youth ay lahat ang pinakamahusay sa Small Origin Core Realm. Pagkatapos manalo, ang batang may kayumangging buhok ay tumingin kay Francis na may ngiti. Itong isang ito ay hindi talento at nasa top 20 lang ng Golden Mountain Sect. Gusto kong humingi ng mga pointer kay Brother Hanford. Sobrang humble ng tono niya. Top 20. Ang ilan sa mga pangunahing disipulo ay nagsiwalat ng mga kakaibang ekspresyon. Hehe, masyadong mapagpakumbaba si Kuya Wanso. Napaka-exaggerated ng brat na yun dati. Siguradong matatalo niya ang isang disipulong nasa top 20 lang, di ba? Maraming alagad ang naghihintay na manood ng palabas. Tanging ang kagandahang nakaputi at ang payat na lalaki ay tense at hindi mapakali. Pagkatapos ng lahat, pinuri nila ang lakas ni Francis kanina. Francis, kailangan mong talunin siya. Naikuyom ng dilag na nakaputi ang kanyang mga kamao sa pag-asa. Hinangaan niya si Francis mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Umiling si Francis at ngumiti. Hindi mahirap para sa kanya na makita na ang kabataang may buhok na kayumanggi ay talagang mairaranggo sa top 5 nanograms Golden Mountain Sect sa kanyang lakas. Masyadong mapagpakumbaba si Brother Wanso. Dapat sapat na ang iyong lakas para may rank sa top 5 nanograms Golden Mountain Sect. Bahagyang ngumiti si Francis. Nang marinig iyon, marahang nayanig ang puso ng batang may kayumangging buhok. Halata na ang mga mata ni Francis ay napakatalas. Kunin mo ang palad ko. Hindi masyadong nag-isip ang batang may kayumangging buhok bago kaagad nagpadala ng 5 kulay na bundok na dumurog. Nagsimulang bumigat ang katawan ni Francis nang harapin ang layunin ng pag-atake. Bihira para sa mga tao sa labas ng mundo sa ilalim ng Great Origin Core Realm na magbigay sa kanya ng ganoong pakiramdam. Purple Destruction Wind Lightning. Si Francis ay nakatayong hindi gumagalaw at sinaway ang kanyang kamay, nagpapadala ng mga alon ng kulay lila na wind lightning patungo sa palad ng kabataang may kayumangging buhok. Basag. Ang Chaos Sky Opening Palm ay agad na nabasag sa harap ng Purple Destruction Wind Lightning. Higit pa rito, isang bahagyang lilang nalalabing aura ng pagkawasak ang sumunod at napilitang umatras ang kayumangging buhok. Ang aking Chaos Sky Opening Palm ay talagang. Ang batang may kayumangging buhok ay nagpahayag ng pagkagulat habang siya ay umatras. Si Francis ay hindi man lang gumamit ng isang aktwal na kasanayan. Ang kanyang true yuan lang ay may aura ng pagkasira. Chaos Mountain Opening Palm ika-9 na langit. Ang brown-haired na kabataan ay umungal habang iniikot niya ang kanyang true yuan sa tuktok nito at nagpadala ng sunod-sunod na alon ng 5 kulay na ilaw sa hugis ng 9 na bundok. Ang pag-ataking ito ay sapat na upang hamanin ang mga nasa Great Origin Core Realm. Break. Bahagyang tumawa si Francis at sumuntok. Isang lilang kamao ang naglakbay sa kalangitan na parang dragon at agad na binasag ang Chaos Mountain Opening Palm 9 Sky ng brown-haired na kabataan ng simple at brutal. Basag. Basag. Boom. Napaungol sa sakit ang batang may kayumangging buhok nang tumama sa kanya ang lilang kidlat. Napakalakas. Ang mga ekspresyon ng ibang mga henyo ay kapansin-pansing nagbago. Bam! Ang naninigarilyo figure ng kabataang may kayumangging buhok ay itinapon sa labas ng larangan ng martial arts. Salamat! Napakahusay na nakontrol ni Francis ang kanyang kapangyarihan kung hindi ay naging alikabok na ang buhok na kayumanggi. Nakakagulat na hangarin ng wind lightning. Ang kapangyarihan ng kanyang true yuan ay napakalapit sa Great Origin Core Realm. Maging si Senior Marshal Brother Julius ay may solemn na ekspresyon. Dahil sa madaling tagumpay ni Francis, pinalitan ng mga disipulo ng Golden Mountain Sect ang kanilang pagiging mapaglaro ng pagiging maingat at takot. Sinabi ko na sa iyo. Ang lakas ni Francis ay maihahambing sa mga matataas na henyo ng Sacred Land. Mas gumaan ang pakiramdam ng magandang babaeng nakaputi at ang payat na lalaki. Hayaan mo akong lumaban.
Isang makapal na kilay na kabataan ang tumalon mula sa karamihan. Ang kanyang cultivation ay halos nasa peak small origin core realm. Ang kanyang ranggo sa Golden Mountain Sect ay mas mataas pa sa kabataang may kayumangging buhok. Gayunpaman, isang galaw lang din ang nagawa niya. Boom! Ang magulong purple na Wind Lightning Draconic Fist ay agad na bumagsak sa atake ng makakapal na kilay na kabataan. Bam! Ang katawan ng makapal na kilay na binata ay pinalipad sa bilis na mas mabilis pa kaysa sa kayumangging kabataan. Huminga ng malamig ang lahat ng mga henyo, at maging ang mukha ni Brother Julius ay nagbago. Ang pangalawang pinakamalakas na core na disipulo ng Golden Mountain Sect, na may cultivation sa peak small origin core realm, ay umakyat. Break! Ginamit ni Francis ang parehong galaw at pinalipad muli ang kalaban. Ang kanyang pag-atake ay umabot na sa antas ng Great Origin Core Realm. Kahit sino sa ibaba ng Great Origin Core Realm ay walang pagkakataon laban sa kanya. Habang tinatalo ni Francis ang pangalawang pinakamalakas na core disciple, ilang makapangyarihang divine senses ang naglakbay sa himpapawid. Ang Francis na ito ay hindi simple. Sabi ng isang Void God Realm King. Sa hitsura nito, maaari pa nga siyang makipaglaban sa head disciple. Sa sandaling ito, ilang hari ng Golden Mountain Sect ang nanunood ng laban sa ibaba. Maging si Oldly ay nagtatago sa malapit. Paano nila malalaman kung gaano kalakas si Francis? Nagsimulang maalala ni Oldly ang nangyari sa Golden Dragon Scaled Ship. Si Francis ay gumanap ng mahalagang bahagi sa paglaban sa tatlong Death Guard. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-away sina head disciple Julio at Francis. Boom! 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 Dalawang kapangyarihan na umabot na sa antas ng Great Origin Core Realm ay nagsimulang mag-away. Si Francis ay hindi casual gaya ng dati. Nagsimula siyang maglibot sa martial arts field. Kung tutuusin, siya ang head disciple ng isang malaking sekta. Inilipat ni Francis ang kanyang True Yuan at maging bahagi ng kanyang bloodline power para labanan si Julius. Bagamat si Julius ay nakalusot lamang sa Great Origin Core Realm hindi pa gaanong katagal, ang kanyang tunay na lakas ay maihahambing sa middle stage na Great Origin Core Realm o mas mataas sa labas ng mundo. Senior Marshal Brother Julius, huwag kang magpapatalo sa brat na iyon. Ang mga alagad na nanunood ay nagsimulang pawisan ng malamig. Kung matalo si Brother Julius, ang Golden Mountain Sect ay mawawala ng maraming mukha. Pagkatapos ng 100 galaw, biglang umatras si Francis mula sa laban at ikinulong ang kanyang mga kamao sabay ngiti, mukhang magtatapos ang laban na ito sa isang draw. Walang sinabi si Brother Julius. Nagpakawala siya ng hininga bago binigyan ng matalim na tingin si Francis. Sinabi sa kanya ng instinct na iniimbak pa rin ni Francis ang kanyang lakas. Sa himpapawid, ilang saglit na natahimik ang ilang Void God Realm Kings. Kung ang Francis na ito ay lalabas ng todo, si Julius ay malamang na hindi tatagal ng 10 galaw. 10. 3 ang sasabihin ko. Ang Void God Realm Kings ay umabot sa hindi kapani-paniwalang taas. Sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin ng mga disipulo ng Golden Mountain Sect lalo na si Brother Julius kung alam nila ang pinag-uusapan ng Void God Realms na ito? Sinabi ko na sa inyo ang lahat. Ang lakas ni Francis ay maihahambing kay Brother Julius. Mayabang na sabi ng magandang babaeng nakaputi. Sa labanan ngayon, nagulat si Francis sa Golden Mountain Sect. Ilang Void God Realm intent ang naglakbay sa himpapawid. Kung ang brat na iyon ay sumali sa Golden Mountain Sect at pumasok sa Demigod Forgotten Garden, siya ay magiging isang maitim na kabayo. Iyan ay malamang na hindi makatotohanan. Oo, lumabas si Quinley sa pag-iisa. May balita ba mula sa kanya? 629 Emperor Projection. Nang ang Void God Realms ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang tunog ng paglipad ay nagmula sa labas ng Golden Mountain Sect. Sino nandyan? Patayin ang sinumang maglakas loob na pumasok sa Golden Mountain Sect. Dumagundong ang ilang eksperto sa patrol. Gayunpaman, ang mga taong lumilipad ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan na sila ay nagmamalasakit. Ang isang maliit na 2 star na sekta ay hindi natatakot na maputol ng hangin ang kanilang mga dila.
Ang isa sa mga lumilipad na tao ay isang lalaking napapalibutan ng madilim na liwanag, at nagradiated siya ng masamang aura. Isang hari ng demonic daw. Sa harap ng demonyong puwersang ito, ang mga regulator at ang mga nagpapatrolya sa paligid ng Golden Mountain Sect ay parang pinigilan ang kanilang pag-iisip, at naramdaman nilang bigla itong nahihirapang huminga. Weng! Isang lalaking nababalutan ng itim na kaliskis ang nagsimulang lumitaw mula sa loob ng itim na liwanag. Ang lalaki ay may itim na kaliskis sa kanyang buong katawan, at siya ay mukhang napakapangit ngunit medyo mabangis din. Elder ng Thousand Darkness Sacred Clan Wanso. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng matandang linang Damapo ang kanyang mga mata sa bagong dating na Void God Realm King. Ang haring ito ay hindi lamang kasumpa-sumpa, galing din siya sa isang 3-star clan ang Thousand Darkness Sacred Clan. Kayong lahat, umatras. Sa isang kislap ng asul, lumitaw ang figure ng haring nakasuot ng asul na damit, at ang lahat ng mga patrol ng Golden Mountain Sect ay mabilis na umatras. Ang mga hari lamang ang maaaring lumaban sa mga hari, hindi pa banggitin na ang bagong dating ay isang elder mula sa Thousand Darkness Sacred Clan. Hehe, pwede ko bang itanong kung bakit dumating si Elder 2? Puno ng ngiti ang nakaasul na nakasuot na elder. Hindi siya naglakas loob na maglagay ng anumang uri ng pagkilos. Sa sagradong lupain, ang mga puwersang may 3 bituin ay walang kapantay na mga superpower, at maraming mga sekta na may 2 bituin ang nasa ilalim ng mga puwersang may 3 bituin. Marahil ang 10-2-star na sekta na pinagsama ay maaaring maglagay ng kaunting labanan laban sa isang puwersang may 3 bituin. Sa sandaling ito, nagulat din si Francis sa eksena sa himpapawid. Ang kapangyarihan ng Demonic Daw King ay naglagay sa buong Golden Mountain Sect sa isang tense na kapaligiran, at si Francis ay hindi maiwasang tumingin. Mayroong ilang pamilyar na figure sa tabi ni Wanso. Mga bantay ng kamatayan. Tumalo ng puso ni Francis, at nawala ng kulay ang kanyang mukha. Mayroong kabuuang 4 na Death Guard, pati na rin ang isang mainit na kabataan at isang batang babae na may puting mata. Ang Golden Mountain Sect ba ay nagtatago ng isang magnanakaw na nagngangalang Francis? Malakas na tanong ni Wanso habang iniskan niya ang kanyang divine sense sa buong hindi gaanong spiritual peak na may malupit na ngiti. Francis. Ang nakaasul na nakasuot na elder ay huminto, at ang kanyang ekspresyon ay naging medyo pangit. Ang elder ng Thousand Darkness Sacred Clan ay pumunta sa Golden Mountain Sect upang magdulot ng gulo ng walang anumang pagkabahala o takot. Hehe, ayon sa aking balita, isang magnanakaw na nagngangalang Francis ang nagtatago sa teritoryo ng Golden Mountain Sect. Nakita ni Wanso ang ekspresyon sa mga mata ng asul na damit na hari. Kasabay nito, ang mainit na kabataan at ang 4 na Death Guard ay lumipad sa hangin at ginamit ang kanilang spiritual sense o ang kanilang divine sense upang maghanap sa paligid. Ayan. Natagpuan siya. Bulalas ng isang Death Guard ng Damapo ang kanyang mga mata sa isang henyo malapit sa martial arts field. Ikaw si Francis. Isang ngiti ang ipinakita ng mainit na kabataan, na parang tinatanggap ang isang matandang kaibigan. Ang 4 na Death Guard ay tuwang-tuwa na tumingin kay Francis sa karamihan. Kunin mo siya. Tumawa si Wanso at nagutos. Ang mainit na kabataan at ang 4 na Death Guard ay tumalon patungo kay Francis ng walang pag-aalinlangan. Tumigil ka. Isang malakas na puwersa ng isang hari ang bumaba mula sa langit, na nagpatigil sa mainit na kabataan at sa 4 na Death Guard. Ang puwersang ito ay nagmula sa asul na damit na hari. Ano? Gustong pigilan ng Golden Mountain Sect ang Thousand Darkness Sacred Clan. Naging madilim ang ekspresyon ni Wanso. Ang Francis na ito ay panauhin ng Golden Mountain Sect. Kahit na gusto siyang kunin ng Thousand Darkness Sacred Clan, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Ang ekspresyon ng nakaasul na nakasuot na elder ay hindi masaya, ngunit siya ay umiiyak ng mapait sa kanyang puso. Mayroong ilang iba pang mga hari sa Golden Mountain Sect, at hindi sila natakot kay Wanso. Ang tanging problema ay maaaring si Wanso ang kumakatawan sa buong Thousand Darkness Sacred Clan. Higit pa rito, hindi simple ang katayuan ni Wanso. Ang kanyang amo ay isang sinaunang emperador na may mataas na katayuan sa Thousand Darkness Sacred Clan. Paliwanag. Kinakatawan ko ang aking Panginoon ang Scarlet Demonic Emperor sa paghuli kay Francis.
Malamig na ngumisi si Wanso habang inilabas niya ang isang eskarlata at itim na token. Weng! Isang sinaunang hangarin ng isang demonyong emperor ang bumungad sa eskarlata at itim na token. Sa sandaling iyon, nanginig ang puso ng ilang hari sa Golden Mountain Sect. Ang Void God Realm ay nahati sa maaga, gitna, huli, at peak na yugto. Tanging isang tao lamang sa pinakamataas na yugto ng Void God Realm, isang tao na ang kaluluwa ay nag-evolve ang maaaring tawaging isang emperor. Ang mga emperador ay nakatayo sa tuktok ng Void God Realm. Hanggat hindi nawasak ang kanilang kaluluwa, mahirap silang patayin. Sa makatuwid, ang haba ng buhay ng isang emperador ay napakatagal. Maaari silang mabuhay ng 12,000 taon. Ito ang layunin ng Scarlet Demonic Emperor. Hindi katakatakang si Wanso ay may kumpiyansa. Huminga ng malamig ang nakasuot na asul na hari. Ang Scarlet Demonic Emperor ay lubhang sikat sa mga sacred lands. Kahit na ang Emperor na palaging nasa loob ng Golden Mountain Sect ay hindi niya kapareha. Ang mga hari at emperador ay ipinagbabawal na antas ng kapangyarihan ng 2 at 3 star na puwersa, at ang mas malalakas na emperor ay maaaring sirain ang isang buong 2 star na sekta, tulad ng Emperor ng Kamatayan. Buntong hininga. Nang ilabas ni Wanso ang item na kumakatawan sa Scarlet Demonic Emperor, ang mga hari mula sa Golden Mountain Sect ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa pakikiramay. Sa ganitong sitwasyon, wala nang magagawa ang Golden Mountain Sect. Francis, tingnan natin kung paano ka tataka sa pagkakataong ito. Kahit na magtago ka sa Sacred Land, mapipilit natin ang isang 2-star sect gamit ang ating koneksyon sa 3-star forces. Wala nang makakapagprotekta sa iyo. Ang mainit na kabataan at ang 4 na Death Guard ay nagpakita ng matagumpay na mga ngiti. Sa sandaling ito, pagkatapos maglaho ang kapangyarihan ng Void God Realm, naiwan si Francis na mag-isa. Walang magpoprotekta sa kanya. Mukhang may kakayahan pa rin ang Emperor of Death. Maaapektuhan niya talaga ang 3 star na puwersa sa True Martial Sacred Land. Malamig na ngumisi si Francis, at isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nadama ng mainit na kabataan at ng 4 na Death Guard na may mali. Sa puntong ito, si Francis ay walang proteksyon o landas ng pag-urong. Paano niya nagawang maging kalmado? Weng! Bahagyang nanginig ang isang token na kulay purple sa palad ni Francis. Lalong lumaki ang ngiti ni Francis. Hindi nagtagal, ang tahimik na Purple Saint token ay biglang may naramdaman, at ang aura ay hindi nagmumula sa Purple Saint ruins, ito ay nagmumula sa gitna ng Sacred Land. Ang mainit na kabataan at ang 4 na Death Guard ay nakaramdam ng bahagyang pagkabalisa, ngunit sinisingil pa rin nila si Francis. Kayo ang mga subordinate ng Emperor of Death. Isang mahinahon na boses ang narinig, at tila malapit at malayo sa parehong oras. Parang nag-aagawan ng espasyo sa sarili nito. Sa susunod na sandali, isang malakas na divine sense ang dumaan sa hangin, at ang kapangyarihan ng isang emperor ay naging dahilan ng pagyanig ng langit at lupa. Wow! Ang 4 na Death Guard ay tumalsik ng isang subo ng dugo. Emperador! Nanginginig ang mainit na figure ng binata habang pinipigilan niya ang kumukulong dugo at kaluluwa. Yung divine sense, pwede bang? Nanginginig ang puso ni Wanso habang sumisigaw siya. Weng! Dahil sa kapangyarihan ng isang emperador, umungal ang Heaven Earth Yuan Chi. Lumitaw ang figure ng 100 yarda ang taas na lalaki na may puting buhok, at napaliligiran ito ng liwanag. Para bang isa siyang Diyos. Isang Void God Projection. Isang Void God Projection ay ganito kalakas. Ang mga puso ng Golden Mountain Sect Kings ay nanginginig. Pagbati. Emperor. Iniyuko ni Wanso ang kanyang ulo sa harap ng 100 yarda ang taas na puting buhok na lalaki. Pulang-pula ang kanyang mukha, at mabigat ang kanyang paghinga. Flop! Flop! Hindi kinaya ng 4 na Death Guard ang pressure, at napaluhod sila. Tanging ang mainit na kabataan ay halos hindi nakahawak. Tumangala siya sa Emperor's projection na may nagngangalit na mga ngipin habang nagsasalita sa nanginginig na tono, kilala mo ang aking guro. Ang Emperador ng Kamatayan. Ilang beses ko na siyang nakita. Naiinggit ako na mayroon siyang napakahusay na alagad na tulad mo. Walang emosyong nagsalita ang Void God Projection.
Sa sandaling ito, ang buong True Martial Sacred Land ay nagsimula sa talakayan, at maraming divine senses ang nag-scan patungo sa mas mababang spiritual peak ng Golden Mountain Sect. Ito ang Void God projection ni Queen Lee. Hindi namin nakita ang lakas ni Queen Lee sa nakalipas na 1,000 taon. Hindi ko akalain na magiging ganito siya kalakas. Ang ilan sa mga hari at emperador sa loob ng True Martial Sacred Land ay nagising sa lakas ng projection, kabilang ang master ni Wanso, ang Scarlet Demonic Emperor. Sa hitsura nitong Void God projection, tila ang lakas ni Queen Lee ay halos walang kapantay sa mga emperor. Solemn na ang ekspresyon ng Scarlet Demonic Emperor. Tahimik siyang nanunood at walang nagawa, pero naguguluhan din siya. Bakit isinali ni Queen Lee ang kanyang sarili sa bagay na ito? Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Francis sa mas mababang spiritual peak. Pagbati, Senior Duan mo. Pumunta ako dito sa ilalim ng kalooban ng Senior Purple Saint. Iniabot ni Francis ang Purple Saint token at yumuko patungo sa Void God projection sa hangin. Senior Purple Saint. Sinong eksperto iyon? Naglakbay ang divine senses sa mas mababang spiritual peak ng Golden Mountain Sect. Ang mga hari mula sa Golden Mountain Sect, Wanso, at iba pang mga emperador ay malumanay na bumulong-bulong sa mga salitang ito. Purple Saint. Pwede bang? Ang puso ng isang matandang hari sa Golden Mountain Sect ay nanginginig. Purple Knight Sacred Lord. Ilang matandang emperador sa loob ng True Martial Sacred Land ang bumulalas. Tiyak na ang Purple Knight Sacred Lord. Hindi gaanong tao sa buong Sacred Land ang may kukumpara sa kanya. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang Purple Knight Sacred Lord ay tiyahin ni Queen Lee, at nagmula siya sa isang maalamat na pamilya sa isang dinastiya sa malayo. Naalala ng ilang matatanda ang nakaraan. Sa langit, hindi maiwasang maalala ang figure ng lalaking may puting buhok. Sumama ka sa akin. Pinisil ng lalaki ang kanyang kamay. Sure. Ang katawan ni Francis ay parang isang piraso ng papel habang siya ay hinihila kasama ng imahe ng lalaki at nawala mula sa mas mababang spiritual peak. Sa isang kisap mata, nawala si Francis at ang Emperor projection. Who? Ang mga eksperto malapit sa Golden Mountain Sect, kasama ang divine sense ng ilang hari, lahat ay nagpakawala ng hininga. Ang ekspresyon ni Wanso ay patuloy na kumikislap, habang ang mainit na kabataan at ang 4 na Death Guard ay may pangit na ekspresyon. Wala sa kanila ang mag-aakalang may koneksyon si Francis sa isang pinakamataas na emperador ng Sacred Land. Ang mas hindi ka panipaniwala, may nahulog na Mystic Light Realm Sacred Lord sa likod ni Francis. Kahit na namatay ang isang Mystic Light Realm Sacred Lord, ang epekto nito sa hinaharap ay hindi masusukat. Francis, tila mas malakas ang iyong kasaysayan kaysa sa inaakala ko. Mukhang sulit para sa Eternally Sealed Palace Lord at ako na ipadala ka sa Sacred Land. Isang mahabang hininga ang pinakawala ng matandang Lee. 630. Sa gitna ng Sacred Land, ang 3 pangunahing spiritual peaks ay tila nag-uugnay sa langit. Ang pinakasentro na wasak ay ang 10,000 Ancient Sacred Peak. Ang kaliwa at kanang pangunahing spiritual peaks ay hawak ng 2 3-star forces. Ang kaliwang pangunahing spiritual peak ay ang teritoryo ng Mystic True Sacred Clan. Sa ibabaw ng pangunahing spiritual peak ng Mystic True Sacred Clan, sa loob ng isang dalisay, malinis, at eleganteng silid, tumalon-talon ang puso ni Francis habang tinitignan ang puting buhok na lalaki sa kanyang harapan ng may paggalang. Ito ay si Queen Lee. Purong puti ang buhok ni Queen Lee, at kumikinang ang kanyang mga mata na parang mga bituin. Masasabing perpekto ang kanyang hitsura. Ang kanyang balat ay maputi at kasing kinis ng marmol. Higit pa rito, ang emperador na ito ay may mainit at mahinahong aura. Ang bawat galaw at kilos niya ay tila isang banayad na simoy ng tagsibol. Sa kabuuan, ang taong ito ay tila perpekto, ngunit napakalapit at mainit sa iba. Ikaw si Francis. Hindi na kailangang kabahan. Ito ang True Martial Sacred Land. Kahit na ang Emperor of Death mismo ang dumating, hindi kanya maaaring saktan. Siniyasat ni Queen Lee si Francis at nagbigay ng matamis na ngiti. Nagsimulang kumalma ang emosyon ni Francis. Kanina, ginamit ni Queen Lee ang kanyang Emperor projection at pinaluhod ang mga Death Guard.
Nagulat si Francis sa kapangyarihan yun, ngunit nagsimula siyang bumalik sa kanyang kalmado. Nakikita ng matalas niyang pandama ang pagkainip na nagtatago sa kaibuturan ng mga mata ni Quinley. Hindi mahirap hulaan na talagang gustong malaman ni Quinley kung ano ang nangyari sa Purple Knight Sacred Lord. Gayunpaman, si Quinley ay pinalaki ng maayos, at ang kanyang mga aksyon ay matikas. Hindi niya minamadali si Francis. Sa halip ay pinakalma niya si Francis. Nang hindi nagtanong si Quinley, kinuha ni Francis ang Purple Saint Token at nagsimulang magsalita tungkol sa nangyari sa Purple Saint Ruins, pati na rin ang kanyang una at pangalawang pagbisita. Napag-usapan nga niya ang tungkol sa kanyang sarili sa pagprotekta sa Purple Saint Ruins, ngunit binigyan niya ng importansya kung paano napili si Zhao Yufei na Purple Knight Sacred Lord bilang tagapagmana, pati na rin ang kasalukuyang sitwasyon ng Purple Saint Ruins. Nang marinig ni Quinley ang panganib na kinaroroonan ng Purple Saint Ruins, mahirap para sa kanya na itago ang kanyang pag-aalala. Hindi ko akalain na si Tita Purple Knight ay nagtatago pa rin ng isang lihim na kaharian sa mundo, o kaya'y makakapili siya ng taong may bloodline ng 10,000 ancient races bilang tagapagmana. Napabuntong hininga si Quinley. Matapos malaman ang relasyon ni Francis at ng Purple Knight Sacred Lord, mas mainit ang tingin ni Quinley kay Francis. Para siyang nakatingin sa isang kalahi niya. Francis, paano mo nasaktan ang Emperor ng kamatayan? Ang emperador na ito ay may mata ng kamatayan, at walang sinuman sa ilalim ng Mystic Light Realm ang nagtitiwala na kaya nilang talunin siya. Ang mga mata ni Quinley ay nagpakita ng kataimtayman. Bawat hari at emperador ay nag-iingat sa emperador ng kamatayan. Pagkatapos ay binanggit ni Francis ang tungkol sa pakikipagkita niya kay Grandmaster Yin Kung at kung paano siya nag-trigger ng Token of Death noong pinatay niya ito, na nagdulot ng Pursuit of Death sa kanya. Gayunpaman, walang sinabi si Francis tungkol sa mata ng Diyos. Nadagdagan lamang ng God ay ang pagnanais ng Emperor of Death na makuha si Francis. Kaya iyon ang nangyari. Ikaw ang nag-trigger ng Pursuit of Death noong pinuprotektahan ang Purple Saint Ruins. Ang mukha ni Quinley ay puno ng papuri at pasasalamat. Kahit na matapos makipagkita sa isang emperador, nagawa ni Francis na mabilis na kumalma. Ang katahimikang taglay niya ay hindi isang bagay na taglay ng ibang mga henyo. Gayunpaman, hindi alam ni Quinley na si Francis ang may ikasyam na mata ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, hindi siya inapo ng isa sa 8 Great God Eyes. Bagamat napagtanto niya na hindi pangkaraniwan ang eye bloodline ni Francis, hindi niya ito iniugnay sa isang God Eye. Ang Emperor of Death ay isang inapo lamang ng isang mata ng Diyos ngunit napakalakas na niya. Ang mga may God Eyes ay isang uri, at sila ay napakalayo kahit para sa mga emperador. Makalipas ang isang oras, naunawaan ni Quinley ang lahat, kabilang ang ilan sa mga maliliit na detalye. Francis, kung gusto mong manatili sa Sacred Land, kailangan mo muna ng identity. Ang mga mata ni Quinley ay napuno ng init at pagmamahal, at nagbago ang mukha ni Francis. Malinaw na si Emperor Duanmo ay kukuha ng pagkakakilanlan kay Francis. Ito ay isang panaginip para sa isang taong gustong makapasok sa Sacred Lands, at kahit para sa mga nasa 3-star force, ngunit ito ay maaaring magawa ni Quinley sa isang pangungusap lamang. Anong uri ng pagkakakilanlan ang ibibigay sa kanya ni Quinley? Nagsimulang manghula si Francis. Paano ito? Kukunin kita bilang aking personal na disipulo. Makakatulong iyon sa iyo sa Mystic True Sacred Clan. Ngumiti si Quinley at sinabi. Personal na alagad. Nanlaki ang mga mata ni Francis. Hindi niya inaasahan iyon. Ang pagiging isang personal na disipulo ng isang emperador ay magiging isang pagbabago sa buhay na lubos na makakaapekto sa kanyang kapalaran. Ano? Ayaw mo ba? Ngumiti si Quinley. Payag ang alagad na ito. Yumuko si Francis. Mayroon na siyang 2 Panginoon mula sa simula ng kanyang paglilinang na nagpabago sa kanyang kapalaran. Hehe. Francis, tinatanggap kita bilang alagad ko hindi lang dahil kay Tita Purple Knight, kundi dahil may tiwala ako sa paningin ko. Ngumiti si Quinley. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Paanong hindi nakikita ng isang emperador na tulad niya ang katawan, bloodline, at potensyal ni Francis?
Sa madaling salita, si Francis ay may mga kwalipikasyon upang maging kanyang personal na disipulo sa kanyang sariling mga merito. Kung ito ay isang normal na henyo lamang na may relasyon sa Purple Knight Sacred Lord, tatanggapin sila ni Queen Lee, ngunit bilang isang in-name na disipulo lamang. Francis, maaari kang manatili dito sa ngayon. Magdaraos ako ng seremonya ng disipulo sa loob ng ilang araw. Sabi ni Queen Lee. Seremonya ng alagad. Tumigil si Francis. Ang seremonya ng disipulo ng emperador ay magiging kahanga-hanga, ngunit tila hindi ganoon ang karaniwang kinikilos ni Queen Lee. Ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Queen Lee ay ang pagiging low-key at mapayapa, hindi isang show-off. Pupunta ako sa Tianlo Islands Zone sa lalong madaling panahon, at kailangan mo ng pagkakakilanlan na alam ng publiko bago iyon. Paliwanag ni Queen Lee. Nang marinig iyon, naunawaan ni Francis. Ang dahilan kung bakit magdaraos ng seremonya si Queen Lee ay upang bigyang daan si Francis na mas mabilis na mapabilang sa Mystic True Sacred Clan at bigyan siya ng proteksyon. Kung alam ng lahat na si Francis ay disipulo ni Emperor Queen Lee, mag-iingat sila sa kanya. Makalipas ang 3 araw, nagdaos si Queen Lee ng seremonya ng disipulo sa kanyang palasyo. Ang seremonya ng disipulo ay hindi isinapubliko. Ito ay limitado sa itaas na antas ng bawat puwersa, pati na rin ang ilang core na disipulo. Gayunpaman, ang bilang ng mga hari at emperador na dumalo ay hindi maliit. Mayroong hindi mabilang na sovereign lords at half-step void god realms. Sa entablado ng seremonya, yumuko si Francis kay Queen Lee. Niyanig ng seremonyang ito ang Mystic True Sacred Clan, at kumalat ang balita sa 2 pangunahing spiritual peaks at sa 33 two-star sects. Nakita din ni Francis ang mga hari mula sa Golden Mountain sect sa seremonya. Ang nakasuot na asul na hari ay sobrang init kay Francis, na para bang ang huli ay ang kanyang ninuno. Congratulations, little friend Hanford. Puno ng ngiti ang matandang Lee. Nakipag-usap si Francis kay Old Lee ng mag-isa at sinabi sa kanya na ipadala ang balita sa Eternally Sealed Palace Lord. Malaki ang naitulong ng Eternally Sealed Palace Lord sa pagpayag sa kanya na makapasok sa Sacred Land. Talagang gagawin ko. Tumango si matandang Lee. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang tunay na lakas ni Francis, at ngayon ay angat pa siya ng mas mataas sa patnubay ni Emperor Queen Lee. Nakilala rin ni Francis ang ilan pang core disciples mula sa Mystic True Sacred Clan sa seremonya. Ang mga core disciples ng 3-star Mystic True Sacred Clan ay pangunahing mga disipulo ng emperors. Ang Mystic True Sacred Clan ay mayroong hindi bababa sa 7 o 8 emperor, at si Queen Lee ay may medyo mataas na katayuan sa kanila. Siya yun. 2 core disciples ang nakatitig kay Francis na may nakaumbok na mga mata at nakabuka ang mga bibig. Ang 2 ito ay isang kabataang maikli ang buhok at isang matangkad at payat na kabataan. Junior Marshall Brother James, anong meron? Kilala mo ba itong si Francis? Nagtatakang tanong ng isa pang core na disipulo. Nagkatinginan ng maikling buhok na binata at ang lalaking payat. Ang 2 ito ay ang 2 lumabas sa Void Ocean Arena sina James at Willie. Parang may naramdaman, tumingin si Francis sa 2. Si James at Willie, ang 2 disipulong ito ng Sacred Land, ay nagbigay kay Francis ng malalim na impresyon. Ito ay lalo na para kay James, na may bloodline ng 10,000 ancient races at nagpahayag ng nakakatakot na lakas sa arena. Sa oras na iyon, si Francis ay nasa half-step origin core realm lamang at marahil ay hindi niya kayang harangan ang isang suntok mula kay James. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang nagulat ay sina James at Willie. 1 taon na lang at umabot na sa akin ang kanyang cultivation, at ngayon ay mayroon na siyang emperor para sa isang master. Nanginig ang puso ni James. Hindi niya ito matanggap. Gumugol siya ng 1 buong taon ng pagsusumikap upang makapasok sa gitnang yugto ng Origin Core Realm. Sa mga tuntunin ng katayuan, siya ay isang core na disipulo ng isang 3-star force sa Sacred Land, at ngayon si Francis ay nasa parehong level niya sa isang seremonya lang. Senior Marshall Brothers. Nakangiti si Francis habang naglalakad at binati sina James at Willie. Bahagyang pilit ang mga ngiti ni na James at Willie habang binati nila si Francis bilang ganti.
Bagamat ang kasalukuyang katayuan ni Francis ay kapantay ng sa kanila, minamaliit nila si Francis 1 taon na ang nakalipas at naisip na wala na silang anumang komunikasyon kailanman. Sa makatuwid, nang humingi ng tulong si Francis sa kanilang dalawa, tumanggi sila. Hehe, Emperor Grimm, parang kilala ng iyong alagad na may kadugo ng 10,000 ancient races si Francis. Nakangiti si Emperor Quinley habang nakikipag-usap siya sa isa pang elder. Ang elder na ito ay si Emperor Grimm, ang amo ni James. Ang bloodline ni Francis na ito ay parang kapantay ng normal na 10,000 ancient races bloodline. Ang nakakapagtaka pa ay kahit ako ay hindi makita sa pamamagitan ng kanyang eye bloodline. Pinuri ni Emperor Grimm. Ang mga normal na tao ay masyadong malayo sa mga emperor, ngunit ang bawat emperador na naruroon ay pumupunta upang batiin si Emperor Quinley nang makita nila si Francis. James, ang kadugo at potensyal na iyon ni Francis ay hindi mas mahina kaysa sa iyo. Kailangan mong makipag-usap at makipag-ugnayan sa kanya ng higit pa sa hinaharap. Ang divine sense ni Emperor Grimm ay tumunog sa ulo ni James. Naiintindihan ng alagad na ito. Ang puso ni James ay napuno ng halo-halong emosyon. Una, ang lakas at katayuan ni Emperor Quinley ay bahagyang mas mataas kaysa sa kanyang master. Pangalawa, sa mata ng kanyang amo, ang potensyal ni Francis ay hindi mas mababa kaysa sa kanyang sarili. Hindi pinagdudahan ni James ang alinman sa nabanggit, lalo na ang pangalawang punto. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng kapalaran ang natanggap ni Francis para maabyutin niya sa loob lamang ng 1 taon? 631. Sa seremonya ng disipulo, binawi ni Quinley ang kanyang tingin at nagsimulang makipag-usap sa iba pang mga emperor na naruroon. Mga elder, mayroon akong pag-uusapan sa inyong lahat. Biglang nagsalita si Quinley. Nagpalitan ng tingin ang mga emperor, at ang ilan sa kanila ay nagpahayag ng maalalahanang mga ekspresyon. Emperor Duanmo, may kaugnayan ba ito sa Demigod Forgotten Garden? Ngumiti si Emperor Grimm. Tama iyan. Tumango si Quinley, ang listahan ng mga taong pupunta sa Demigod Forgotten Garden ay napagpasyahan na at, kadalasan, ang mga spot ay hindi magbabago. Pagkarinig hanggang doon, naunawaan na ng ibang mga emperador ang gustong sabihin ni Quinley. Nais niyang makuha ang kanyang disipulo ng lugar upang makapasok sa Demigod Forgotten Garden. Kung noon pa man, noong hindi pa napagpasyahan ang listahan, hindi magiging mahirap para kay Quinley na makakuha ng pwesto dahil sa kanyang katayuan at lakas. Ang problema ay nakumpirma na ang listahan. Ang Demigod Forgotten Garden ay nahahati sa nominado at open competition section. Mahirap baguhin ang listahan ng mga tao mula sa open competition section, kaya ang nominated section lang ang pwede nating palitan. Malalim na sabi ni Emperor Grimm. Ang True Martial Sacred Clan ay may kabuoang 50 pwesto para sa Demigod Forgotten Garden. Ito ay 10 beses na mas mataas kaysa sa Golden Mountain Sect, isang Peak 2 Star Force. Gayunpaman, bilang isang 3-star superpower, ang mga henyo ng Mystic True Sacred Clan ay kasing liwanag ng mga bituin, at mayroon pang mga kababalaghan na may bloodline ng 10,000 ancient races. Mayroong 12 ng mga emperador at hari na naruroon, at bawat hari at emperador ay may kahit man lang 2 disipulo. Sa makatuwid, ang kompetisyon para sa 50 pwesto ay lubhang mabangis. May 10 nominado na pwesto. Paano ito? Di nagtagal ay nagkaroon ng ideya si Emperor Grimm, at nakipag-ugnayan ang mga emperador sa kanilang divine senses bago sila nakarating sa conclusion. Mukhang iyon lang ang paraan. Bumantong hininga si Emperor Quinley. Ang mga hinirang na henyo ay lahat ay may malakas na background, kaya ang pagsisikap na ilipat ang isang tao papasok o palabas ay tiyak na makakasakit ng isang tao. Gayunpaman, ang Demigod Forgotten Garden ay lumitaw lamang 1 beses bawat 500 taon, at si Emperor Quinley sa wakas ay nakakuha ng isang disipulo, na kamag-anak din ng kanyang tiya. Tiyak na magbibigay siya ng maraming tulong hanggat maaari sa kanyang bagong alagad. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula ng matapos ang seremonya ng disipulo. Nakilala ni Francis ang maraming core disciples mula sa Mystic True Sacred Clan.
Hindi dumating ang punong disipulo na si Godfrey. Si Godfrey ay naglilinang ng isang lihim na pamamaraan sa Sacred Land sa nakalipas na kalahating taon, at naabot na niya ang kalahating hakbang na Void God Realm noon pa man. Tinalakay ng ilan sa mga core na disipulo. Si Godfrey ang numero 1 henyo ng Mystic True Sacred Clan. Isa rin siya sa mga nangungunang henyo sa buong Sacred Land. Nang pag-usapan ng tungkol kay Godfrey, maging si James, na may bloodline ng 10,000 ancient races, ay nagpahayag ng paggalang. Kung ang aking cultivation ay umabot sa Great Origin Core Realm, magagawa kong labanan ang kahit isang tao sa kalahating hakbang na Void God Realm. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao. Ang kanyang talento at potensyal sa linya ng dugo ay kabilang sa mga pinakamahusay sa loob ng Mystic True Sacred Clan, ngunit siya ay nasa 20s pa lamang sa ngayon. Hindi niya naabutan ang ibang mga henyo na nasa 30s na. Brother James, huwag kang magalit. Dalawa lang ang henyo sa buong Sacred Land na may bloodline ng 10,000 ancient races. Sa hinaharap, ang tunay mong kalaban ay si Mercedes mula sa Thousand Darkness Sacred Clan. Tinapik ni Willie ang kanyang balikat. Sa katotohanan, sa kanyang 10,000 ancient races bloodline, ang lakas ni James ay nalampasan na ang ilang Great Origin Core Realm Sovereign Lords. Mayroong 3 buwan pa bago ang Demigod Forgotten Garden. Sisingilin ko ang top 10 Sacred Land geniuses tulad ni Brother Chen. Nagningning sa mga mata ni James ang layunin ng labanan, at ang kanyang bloodline ay tila nasusunog. Ang kanyang pakikipaglaban ay nag-alab sa seremonya ng disipulong ito, lahat ay dahil sa panggigipit ni Francis. Ang pagbabago sa James ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Emperor Grimm, at lihim niyang tinanggo ang kanyang ulo. Noong nakaraan, si James ay labis na mayabang dahil sa kanyang 10,000 ancient races bloodline, kaya hindi siya naglagay ng labis na pagsisikap sa kanyang cultivation. Fanner, ako mismo ang magtuturo sa iyo sa susunod na 3 buwan. Ang divine senses ni Emperor Grimm ay tumunog sa kanyang ulo. Salamat, Master. Pinigilan ni James ang pananabik sa kanyang puso. Ang kanyang layunin ay maging isa sa top 10 Sacred Land geniuses. Sa pamamagitan lamang ng higit na lakas ay makakalabas siya sa tuktok sa Demigod Forgotten Garden. Inilibot ng mga mata ni Emperor Grimm si Emperor Duanmo, at naisip niya na ang disipulo ng huli ay mayroon ding bloodline ng 10,000 ancient races. Walang paraan na matatalo siya kay Emperor Duanmo at sa kanyang disipulo. Makalipas ang kalahating araw, natapos na ang seremonya ng disipulo. Mula ngayon, si Francis ay opisyal na alagad ni Queenly at miyembro ng isang 3-star superpower. Naunawaan ni Francis ang intensyon ni Queenly. Francis, kung mapupuntang lahat sa plano, makakatanggap ka ng lugar para makapasok sa Demigod Forgotten Garden, ngunit sa parehong oras, kailangan mong maging handa na hamanin. Sabi ni Queenly bago siya umalis. Demigod Forgotten Garden. Napailing si Francis. Napuno siya ng sorpresa at saya. Nakipag-usap siya sa ilang core disciples sa seremonya ng disipulo at nalaman na ang mga pumapasok sa Demigod Forgotten Garden ay nakumpirma na. Hindi niya inaasahan na tutulungan siya ni Queenly na makakuha ng nominadong pwesto. Salamat, Master. Ang puso ni Francis ay napuno ng pasasalamat. Kailangang magbayad ni Queenly ng isang presyo para makuha ang lugar na ito dahil mayroong higit sa 1 o 2 emperor sa isang 3-star superpower. Ang bilang ng mga hari lamang ay umabot na sa 12 dosenang. Higit pa rito, sa itaas ng mga emperador ay ang Mystic Light Realm Sacred Lords. Pagkatapos bumalik sa kanyang tinutuluyan, umupo si Francis at sinubukang pakalmayan ang sarili. Matapos makilala si Queenly, ang kanyang katayuan, pagkakakilanlan, at ang kanyang buong buhay ay binaligtad. Ang mga mata ni Francis ay tumingin sa hardin sa labas, at ang liwanag ng buwan ay napuno ng kulay pilak na glow sa hardin. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang mga iniisip ay biglang lumipad patungo sa Azure Flower Continent. Sa isip niya, lumitaw ang imahe ng isang tahimik at eleganteng Diyosa. True Martial Sacred Land. Demigod Forgotten Garden. Kailangan kong abutin ang pagkakataong ito. Huminga ng malalim si Francis at nagsimulang mag-cultivate.
Ngayong nakarating na siya sa True Martial Sacred Land, natapos na niya ang kalahati ng kanyang paglalakbay. Sa umaga ng ikalawang araw. Francis, umalis ka na dito. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na kunin ang pwesto ko pagkatapos makapasok sa Sacred Clan. Isang boses na puno ng puot ang umalangaw-ngaw mula sa labas. Maraming eksperto at henyo mula sa Mystic True Sacred Land ang nakatayo sa labas. Ang may-ari ng boses ay isang kabataan na may galit na mga mata, at ang kanyang ekspresyon ay baluktot. Brother Zuohong, ang nominado mong pwesto ay kinuha ng Francis na iyon. Ang mga disipulo sa labas ay lubhang nakikiramay. Sa mga tuntunin ng background, ang master ni Zuohong ay isang matandang Void God Realm King na may tunay na kapangyarihan. Sa mga tuntunin ng paglilinang, naabot na niya ang mga huling yugto ng Small Origin Core Realm, at wala pa siyang 30 taong gulang. Habang tumutunog ang daldalan sa labas, lumabas ang isang asul na buhok. Francis, nakalabas ka na sa wakas. Maraming mga alagad ang may galit na mga ekspresyon. Napakawalanjiye kung paano mo ginamit ang iyong pagkakakilanlan bilang isang alagad ng isang emperador para magnakaw ng pwesto. Maraming tao ang nakiramay sa biktima. Pagkatapos ng lahat, ang lugar ay pag-aari na ni Zuohong. Hindi ako nangahas na suwayin ang mga utos ng nakatataas na echelon, ngunit gusto kong makita kung si Brother Zhao ay may kakayahan at mga kwalifikasyon na palitan ako. Malamig na tumawa si Zuohong. Sinabihan siya ng kanyang amo na gawin ito. Walang gaanong tao ang kapareho ni Emperor Duanmo sa clan, at ang Emperor Projection noong araw na iyon ay nagpapataas pa ng katanyagan ni Queen Lee. Gayunpaman, kahit na hindi nila siya maaaring suwayan sa ibabaw, maaari silang gumamit ng iba pang mga trick. Kung matalo ni Zuohong si Francis, magiging mahirap para sa disipulo ni Emperor Duanmo na matuwid. Pagkatapos ng lahat, kahit na sa 3 star na superpower, lakas ang lahat. Ang 3 star na superpower ay hindi mag-aaksaya ng isang lugar sa isang taong walang silbi. Ang kailangan lang niyang gawin ay talunin si Francis. Kasabay nito, ang amo ni Zuohong ay maaari ding humingi ng tulong sa iba pang mga emperador. Kung ito ay dumating sa pinakamasama, ang mga bagay ay maaaring iulat sa Grand Elder. Nakumpleto ang plano. Isang bagay lang ang kailangan ni Zuohong. Hamon kay Francis. Iyon ang unang hakbang. Okay, tinatanggap ko ang hamon mo. Si Francis ay hindi nagatubili. Kahapon, binalaan na siya ni Emperor Queen Lee. Ang mga naging emperor ay lahat ay napakatalino. Ilang sandali pa, daan-daang tao ang nagtipon sa labas ng isang sinaunang entablado ng arena sa loob ng Mystic True Sacred Clan. Maraming core na disipulo ang naroroon. Si Kuya Chen at Kuya Nan ay parehong nandito. Maraming core disciple sa karamihan ang napatingin sa dalawang figure. Walang ekspresyon sina Willie at Brother Nan habang nakatingin sila sa dalawang figure sa entablado. Ang kanilang mga paglilinang ay umabot na sa huling yugto ng Great Origin Core Realm. Pareho sina Brother Chen at Brother Nan sa top 10 Sacred Land Geniuses. Mukhang, hinamon na nila ang kalahating hakbang na Void God Realms dati. Napuno ng paggalang ang mga mata ng karamihan. Sa puntong ito, sa entablado, nakalutang sina Francis at Zuohong sa itaas ng bundok. Ang yugto ng Mystic True Sacred Clan ay napakalalim. Mayroon itong maliit na dimensyon sa loob nito na maaaring magtiklop ng iba't ibang tanawin, tulad ng mga bundok batis, at ilog. Inaasahan ng mga tao ang labanang ito. Mayroong higit sa 100 Void God Realm Divine Senses sa hangin. Mayroong kahit Emperor Divine Senses. Handa na ang lahat. Hanggat nanalo si Zuohong, hihilingin ko sa Grand Elder na ayusin ito. Ang isang Void God Realm King Divine Sense ay tumingin sa ilalim ng malamig. Brother Zuohong, ang pakikipag-away lang ay hindi kawili-wili. Sabi ni Francis. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang huminto si Zuohong. Postahan tayo. Kapag nanalo ka, diretso ko lang ibibigay sa'yo ang pwesto. Nagsalita si Francis. Sinadya mo talaga. Bibigyan mo ako ng pwesto. Tuwang-tuwa si Zuohong.
Hindi niya akalain na magiging ganito kadali. Hanggat maaari kang tumagal ng higit sa 10 galaw, tagumpay ay sa iyo. Ngunit, ano ang gagawin mo kung ikaw ay natalo? Mabagal na tanong ni Francis. 10 galaw. Huminto si Zuo Hong, at ang buong pulutong ay nagsimulang mag-usap. Hahaha, 10 moves. Brat, you're too cocky. Parang hindi mo alam ang lakas ng core disciple ng isang 3-star superpower. Lahat tayo ay may lakas na hamanin ang mga may mataas na cultivation. Nang marinig ito, napuno ng kaligayahan si Zuo Hong. Bagamat nasa huling yugto pa lamang siya ng Small Origin Core Realm, natalo na niya ang Great Origin Core Realm Sovereign Lord sa labas ng mundo. 632 nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Sa ibabaw ng entablado ng labanan sa sagradong lupain, ang lahat ng mga disipulo at eksperto ng angkan ay nanunood na may nagulat na mga ekspresyon. 10 galaw. Naglakas loob pa rin si Francis na maging napakayabang. Ang brat na ito ay naging core na disipulo ng Mystic True Sacred Clan, at ang cultivation ni Zuo Hong ay mas mataas kaysa sa kanya. Hindi marami sa ilang daang manunood ang nag-isip ng mabuti kay Francis. Pagkatapos ng lahat, si Zuo Hong ay isang matandang core na disipulo na tila nahihigitin si Francis sa bawat aspeto. Higit pa rito, ang brat na si Francis ay mayabang na nagmungkahi ng 10-move bet. Ano, natatakot ka? Ngumiti si Francis. Ang dahilan kung bakit siya gumawa ng isang 10-move bet ay upang patunayan na siya ay may lakas at potensyal na palitan ng isang tao. Kung nanalo siya sa naturang taya, walang manglilibak sa kanya o hahamakin ang pangalan ng kanyang amo ang pangalan ni Queen Lee. Bakit ako matatakot? Kapag natalo ako, hihingi ako ng tawad sa iyo at atres sa tuwing makikita-kita. Tumawa si Zuo Hong. Mukhang nakakuha na siya ng tagumpay. Ang kanyang puso ay labis na napuno ng kagalakan habang tinitingnan niya si Francis na para bang nakatingin siya sa isang retard. Hunger. Huwag mong maliitin si Francis. Ang mental energy at bloodline aura ng brat na iyon ay parehong hindi simple. Dapat ay mayroon siyang maaasahan para maging kumpiyansa. Ang divine sense of a king ay tumunog sa isip ni Zuo Hong. Ang may-ari ng boses ay pag-aari ng guro ni Zuo Hong. Naiintindihan ng alagad na ito. Tumalo ng puso ni Zuo Hong, at binawi niya ang kanyang pagmamaliit. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Panginoon ay isang Void God Realm King, kaya mas naiintindihan niya ang lakas ng kalaban. Simulan. Isang kalahating hakbang na Void God Realm ang kumilos bilang hukom. Kahit sino pa si Francis, dapat akong tumagal ng 10 galaw. Nag-flash ang figure ni Zuo Hong habang gumagamit siya ng teknik ng Sacred Land. Lumilipad na Cloud Albatross Leap. Sa susunod na sandali, isang malaking condensed figure ng isang berde at pilak na albatross ang nabuo sa hangin. Boom! 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 Ang katawan ni Zuo Hong ay tila sumanib sa berde at pilak na albatross, at ang mga matutulis na balahibo ay sunod-sunod na tumangay kay Francis. Anong malalim na kasanayan? Naramdaman ni Francis na nagsimulang manginig ang kanyang balat sa sakit. Mahirap para sa kanya na makita si Zuo Hong kung hindi niya gagamitin ang kanyang eye bloodline. Purple Wind Lightning Ring. Bahagyang bulalas ni Francis habang ipinapaikot niya ang kanyang Purple Destruction Wind Lightning laban sa matutulis na figure na pumawi sa kalangitan. Bam! Bam! Si Francis ay natabunan ng isang kapansin-pansing agos ng kulay lila na kidlat habang ang mga sinag ng pagkasira ay tumatakas. Ang mga singsing ng lilang kidlat ay lumawak habang sila ay nagsasalpukan sa figure ng albatross. Ang aura ng pagkasira ay nagngangalit ng magulo habang ang dalawang kapangyarihan ay nagtama sa isa't isa. Basag. Maya-maya ay may lumitaw na bitek sa figure ng berde at pilak na albatross. Agad na napagdesisyonan ang nanalo sa sagupaan. Purple Destruction Wind Lightning. Ito ay pamana ng Wind Lightning Emperor. Bahagyang nagulat ang Void God Realm Divine Senses sa hangin. Maraming eksperto sa True Martial Sacred Land, at hindi nagtagal ay nakilala nila ang kasaysayan ng mga kasanayan ni Francis. Wind Lightning Emperor.
Dati siyang naghahari sa kanyang bilis. Isa siyang maalamat na pag-iral kahit na sa mga emperor. Ang 10,000 Lightning Sect sa Sacred Land ay mayroon ding mana ng Wind Lightning Emperor, ngunit wala silang asensya nito. Nagsimulang magtalakay ang ilang King Divine Senses. Wind Lightning Emperor. Ang Divine Sense of an Emperor ay bumantong hininga. Maraming mga sinaunang emperador dito sa sagradong lupain na maaaring personal na kilala ang Wind Lightning Emperor. Noon, ang Wind Lightning Emperor ay minsang nilinang sa 10,000 Lightning Sect. Sa sandaling ito, ang mga diskarte ng Purple Destruction ng Wind Lightning Emperor ay pinipigilan ang mga diskarte ng isa pang puwersa ng Sacred Land. Ang isang brat mula sa labas ng mundo ay talagang may mana ng isang maalamat na emperador. Kinagat ni Zuohong ang kanyang mga ngipin sa hangin. Lumilipad na albatross sweeping shadow. Biglang pinalaganap ni Zuohong ang kanyang bloodline power, at ang figure ng albatross sa hangin ay nagsimulang mag-condense kahit na mas matatag habang ang hangin at kidlat ay kumikislap sa paligid nito. Shua! Sa susunod na sandali, ang imahe ng isang albatross ay tumawid sa hangin. Ang mga manunood ay tila nakakita ng isang banal na ibon na nagniningning ng isang lumang layunin na sumisigaw habang ito ay kumikislap sa mga ulap. Naramdaman ni Francis ang presyon na dumaan sa kanya, at nagsimulang bumagal ang daloy ng kanyang dugo. Hindi niya inaasahan na kakaiba ang bloodline technique ni Zuohong. Ang kanyang peak battle power ay maihahambing sa isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Kidlat ng hangin daang figure. Umuungol si Francis habang ang mga alon ng kumikinang nalilang kidlat at hangin ay kumikinang sa paligid niya. Shua! 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 Sa sandaling iyon, nahati sa dalawa ang isang bola ng kulay purple na wind lightning. Ang dalawang bola ay nahati sa 4. 2, 4, 8, 16. Sa ilang sandali lang, nabuo ang 200 purple lightning doppelganger at nagkalat sa 1 milyang radius. Shoo! Agad na binasag ng lumilipad na albatross ang ilang doppelganger, ngunit walang nakakaalam kung nasaan ang tunay na katawan ni Francis. Mahirap tukuyin kung aling katawan ang tunay na Francis, at bawat doppelganger ay may mga kakayahan sa pag-atake. Shua! 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 Sunod-sunod na sisingilan ng mga doppelganger ang lumilipad na albatross na kinaroroonan ni Zuohong. Napuno ng galit si Zuohong habang bumubulusok ang hangin at kidlat sa kanyang katawan. Karamihan sa mga henyong nanunood ay natigilan. Talim ng lila na pagkasira. Isang manipis, maitim na lila na talim ang biglang nabuo sa isa sa mga kamay ng doppelganger, at nagradiated ito ng aura ng pagkasira habang kumikinang ito ng kidlat. Basag! Ang talim ng wind lightning ay napakakapansin-pansin, at bigla itong lumawak sa mahigit 100 yarda ang haba habang naglabas ito ng aura ng pagkasira at hiniwa ang figure ng albatross sa dalawa. Napaungol si Zuohong sa kanyang albatross form. Shoo! Isang pinaso, madilim na pulang marka ang makikita sa kanyang katawan, at ang kapangyarihan ng pagkasira ay pumasok sa kanyang katawan. Kahit na sa kanyang malakas na bloodline, ang pinsala ay hindi maaaring gumaling ng napakabilis. Ang pagkawasak ay ang kabaligtaran ng pagpapagaling na nagpahirap sa pagbawi mula sa aura ng pagkasira. Hindi maganda. Ang pag-atake, bilis, at kasanayan ni Francis ay higit pa sa hunger. Bulalas ng divine sense of aching. Nasira ng Blade of Purple Destruction ni Francis ang bloodline skill ni Zuohong at nagdulot ng pinsala. Gayunpaman, hindi doon nagtapos ang pag-atake ni Francis. Mga pakpak ng hangin at kidlat. Wings of Purple Destruction Wind Lightning 12 ng yarda ang haba ay nagsimulang umabot sa likod ni Francis, na nagmistulang isang sinaunang demonyo na napapalibutan ng hangin at kidlat. Boom! Isang nakakatakot na pag-agos ng hangin at kidlat ang lumitaw sa entablado at lumikha ng isang bagyo ng pagkasira. Break! Ang bilis, pag-atake, at layunin ni Francis ay umabot sa isang ganap na bagong antas. Sa bawat palad, tila lumikha siya ng mga dragon ng pagkasira na umaalulong sa bagyo. Napakalakas! Naramdaman ng mga manunood na nanunood sa asul na buhok na kabataan ang kanilang mga puso.
Hindi. Ibinigay ni Zuo Hong ang lahat at pinaikot ang kanyang bloodline power sa maximum, ngunit ang kanyang figure ay nagsimulang kumupas sa harap ng walang kapantay na dragon ng destruction, at siya ay lumipad palabas ng entablado. Flop! Itim na itim ang katawan ni Zuo Hong nang mapunta siya. Gusto niyang lumipat, ngunit siya ay ganap na manhid, at ang kanyang life force ay nasugatan. Kuya Zuo. Tumakbo ang ilang core na disipulo at tinulungan si Zuo Hong. Salamat. Si Francis ay lumabas ng entablado sa gitna ng maingat at nakakatakot na mga tingin. Nagawa talaga ito sa loob ng 10 galaw. Ang half-step King Judge ay kakaibang tumingin kay Francis. Sa huling sandali, sa pagdaragdag ng Wings of Wind and Lightning, sapat na ang battle power ni Francis para banta maging ang mga nasa middle stage na Great Origin Core Realm o mas mataas. Ang gayong lakas digma ay sapat na upang mamukod tangi sa karamihan ng mga henyo sa banal na lupain. Okay naman ang lakas niya. Walang emosyong sabi ni Kuya Nan mula sa karamihan. Para sa isang tulad niya, isa sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land, hindi siya nagulat sa antas ng lakas digma na iyon. Kailangang malaman ng isa na marami sa nangungunang 10 Sacred Land Genius ang maaaring hominin ng mga normal na half-step na kings. Sa kabilang banda, si Willie ay puno ng pagtataka. Isa rin siya sa top 10 Sacred Land Genius, ngunit nakita niya si Francis isang taon na ang nakakaraan. Noon, si Francis ay nasa half-step Origin Core Realm lamang. Sa oras na iyon, marahil ay hindi niya napigilan ang isang suntok mula kay James. Sa kabutihang palad, wala si James. Ang lakas na ipinakita ni Francis ay kapantay na ni Brother James. Bulong ni Willie. Pagkatapos ng seremonya ng disipulo, si James ay sumunod sa kanyang Panginoon, si Emperor Grimm, at pumunta upang magsaka. Sa sandaling ito, Francis, hindi naman masama ang performance mo. Lumapit ka sa akin. Narinig ang boses ni Emperor Duanmo. Halata namang nanood din siya ng laban. Hindi napigilan ng ibang mga hari na mapabuntong hininga. Si Emperor Duanmo ay kumuha ng isang bagong disipulo, at siya ay napakalakas na. Makalipas ang ilang sandali. Master, may kailangan ka bang sabihin sa akin? Dumating si Francis sa palasyo ni Queen Lee. Francis, ang iyong lakas ay maaaring may rank sa top 5 o 6 na core disciples ng Mystic True Sacred Clan, ngunit may pagkakaiba pa rin sa pagitan ng top 10 geniuses of the Sacred Land. Hindi pa rin ito sapat para umani ng maraming benepisyo mula sa Demigod Forgotten Garden. Sabi ni Queen Lee. Hindi sumang-ayon si Francis. Kinailangan na niyang gamitin ang 60 hanggang 70% ng kanyang Purple Destruction Wind Lightning Intent ngayon lang. Kung ang mga disipulo ng Sacred Land sa Small Origin Core Realm ay mayroon ng ganoong lakas, kung gayon ang mga nasa Great Origin Core Realm ay hindi masusukat. Mayroon akong 3 bagay para sa iyo bago ako umalis. Baka makatulong ito sa iyo. Isang kahoy na kahon ang lumitaw sa kamay ni Queen Lee. Kinuha ni Francis ang kahon at binuksan ito. Sa loob, may 2 libro at isang maliit na bote ng jade. Mayroong ilang uri ng kristal na kasing laki ng hinlalaki sa loob ng bote ng jade. Ito ay bilog at kasing aninag at perpekto gaya ng brilyante. Ang pressure na nagmumula dito ay nagparamdam kahit kay Francis na pinigilan. Ito ay isang crystal core pill na tumutulong sa mga nasa pinakamataas na Small Origin Core Realm na makapasok sa Great Origin Core Realm. Ang iyong cultivation ay hindi pa sapat para magamit ito, ngunit nalaman ko na ang core center sa loob ng iyong katawan ay nagpapakita na ng mga senyales ng pagiging kristal, kaya ang paggamit nito ngayon ay maaaring magkaroon ng ilang magagandang epekto. Ngumiti si Queen Lee at sinabi, Crystal Core Pill. Hindi mapigilan ni Francis na maging excited. Narinig niya ang halaga ng tabletang ito. Ito ay napakabihirang maging sa Void Ocean Spiritual Palaces. Dama po ang mga mata niya sa 2 libro. Mayroong ilang mga salita sa unang libro, Dark Eye Secret Manual. Hindi maiwasan ni Francis na magulat. Ano ang kaugnayan nito sa hindi kumpletong pahina ng Madilim na Mata? Hehe,
Itong Dark Eye Secret Manual ay isang bagay na nakuha ko sa pakikipagpalitan sa Emperor of Death matagal na ang nakalipas, at naglalaman ito ng marami sa kanyang mga diskarte. 633 10,000 Divine Thoughts Technique. Hehe, itong Dark Eye Secret Manual ay isang bagay na nakuha ko sa pakikipagpalitan sa Emperor of Death matagal na ang nakalipas, at naglalaman ito ng marami sa kanyang mga diskarte. Nang marinig iyon ni Francis, napuno siya ng hindi paniniwala. Si Queen Lee ay may lihim na pamamaraan ng Emperor of Death. Parang hindi ka panipaniwala. Siyempre, ang mga Void God Realm Emperors ay may sariling mga bilog, at hindi nakakagulat na makipagpalitan sila ng mga item sa isa't isa. Ang Emperor of Death at Queen Lee ay parehong sinaunang Emperor na ang lakas ay malapit sa isa't isa. Matagal na panahon na ang nakalipas, at binayaran ko ito. Gayunpaman, ang Dark Eye Secret Manual ay hindi gaanong nagagamit sa akin. Gusto ko lang ang teknik na ito dahil sa curiosity ko sa Eye of Death. Napabuntong hininga si Queen Lee. Ang haba ng buhay ng isang emperador ay napakatagal. Maaari silang mabuhay ng hanggang 12,000 taon. Sa gayong mahabang buhay, ang mga emperador ay hawakan ng maraming larangan ng sabay-sabay para lamang makakuha ng kaunting pananaw na iyon. Guru, ano ang kaugnayan ng Dark Eye Sacred Manual at ng Death Dark Eye? Naalala ni Francis ang hindi kumpletong pahina ng Madilim na Mata. Dahil hindi ito kumpleto, hindi talaga ito nilinang ni Francis maliban sa pagkonsulta sa ilan sa mga teorya nito. Tila, ang hindi kumpletong pahina ng Madilim na Mata ay may kabuuang 9 na pahina, at kapag pinagsama ang lahat ng 9, maaaring malinang ng isa ang pinakahuling Death Dark Eye. Sa buong karagatan ng Kang, malamang na ang Emperor ng Kamatayan lang ang makakapaglinang ng Death Dark Eye. Ang Dark Eye Secret Manual ay isang hindi kumpletong bahagi ng Death Dark Eye, at wala itong maraming totoong nakakasakit na kakayahan. Gayunpaman, marami itong teorya tungkol sa mga kaluluwa at kamatayan. Sagot ni Queen Lee. Nang marinig iyon, nagpakawala ng hininga si Francis. Malinaw na hindi ibibigay ng Emperor of Death ang sikreto ng Death Dark Eye. Gayunpaman, ang Dark Eye Secret Technique ay naglalaman ng maraming kasanayan ng Emperor of Death, at naglalaman ito ng higit pa sa impormasyon tungkol sa Death Dark Eye. Mataimtim na tiningnan ni Queen Lee si Francis. Si Francis ay puno ng pasasalamat. Alam niya ang ginagawa ni Queen Lee. Sa pagharap sa pagtugis ng kamatayan, si Francis ay makikipagkita sa emperador ng kamatayan. Ang dahilan kung bakit ibinigay ni Queen Lee ang Dark Eye Secret Manual kay Francis ay para ipaunawa sa kanya ang mga kakayahan ng Emperor of Death at humanap ng paraan para labanan ang mga ito. Tahimik na kinuha ni Francis ang Dark Eye Secret Manual. Dama po ang tingin niya sa kabilang libro. Ang aklat na ito ay nasa ilalim ng kahon. Mula doon, makikita ng isa na ang halaga nito ay malamang na hindi mas mababa kaysa sa Dark Eye Secret Manual. 10,000 Divine Thoughts Technique. Kinuha ito ni Francis. Sa pagtingin sa aklat na ito, tila may pag-alaala sa mukha ni Queen Lee. Ito ang secret technique ng aking Duanmo family. Isa itong Supreme Soul Technique. Ang kasanayan ay umabot na sa Heaven Grade, ngunit ito ay bahagyang hindi kumpleto. Mababa at garalgal ang boses ni Queen Lee. Tila may napagtanto si Francis. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Duanmo family ay tila naantig sa kaibuturan ng puso ni Queen Lee. Tiyak na dalubhasa ang My God Spiritual ay sa paglinang ng kaluluwa. Malaki ang tiwala ni Francis. Instinctive niyang pinagsama ang kanyang spiritual sense sa 10,000 Divine Thoughts Technique. Weng! Isang misteryosong pinagmumula ng mental energy ang humantong kay Francis sa isang hiwalay na mundo. Ang lahat ng nilalaman ng 10,000 Divine Thoughts Technique ay naitala sa mental energy world na ito. Ang discarding ito ay tumutulong sa kaluluwa ng isang tao na mag-evolve at magtagumpay sa Void God Realm. Kapag pinagkadalubhasaan, ang isang pag-iisip ay maaaring maging 10,000. Ang boses ni Queen Lee ay umalangaw-ngaw sa kanyang tainga, ngunit ang kamalayan ni Francis ay pumasok na sa mundo ng mental na enerhiya at nagsimulang matuto ng kaalaman. Nang marinig ang pagpapakilala ni Queen Lee, hindi maiwasan ni Francis na magulat.
Una, ang kumpletong 10,000 Divine Thoughts Technique ay umabot na sa Heaven Grade. Ang mga pamamaraan ay nahati sa Mortal, Spiritual, Earth, at Heaven Grade. Sa kanila, ang Spiritual Grade ay bihira na sa Azure Flower Continent, habang ang Heaven Grade ay ang pinakamataas na grade sa mundo. Pangalawa, pinalaki ng kasanayan ang pagkakataon ng isang tao na makapasok sa Void God Realm. Maraming iba pang emperors ang nagnanais ng ganitong kasanayan, ngunit hindi ako pumayag na makipagpalitan sa kanila. Kahit ako ay hindi pa ito nilinang sa pinakamataas na antas ng Unthought into 10,000. Siguro dahil hindi ako masyadong talentado pagdating sa kaluluwa. Si Queen Lee ay may komplikadong ekspresyon. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay may kakaibang lugar sa kanyang puso. Guru, bakit mo ako binibigyan ng 10,000 Divine Thoughts Technique? Maingat na tanong ni Francis. Hindi itinago ni Queen Lee ang dahilan. May dalawang dahilan. Una, ang iyong ay bloodline ay may kaugnayan sa kaluluwa, at kahit ako ay hindi makita sa pamamagitan nito. Siguro maaari mong malampasan ako sa pagmaster ng pamamaraan. Pangalawa, ang hangarin mula sa mata ng kamatayan ay nagtatago sa iyong kaluluwa. Hindi ako dalubhasa sa kaluluwa, at ang hangarin ng isang emperador ay masyadong malakas. Kung papasok ako sa iyong kaluluwa upang alisin ang layunin, maaari akong magdulot ng hindi maiisip na mga problema. Hindi nagulat si Francis sa unang dahilan. Kahit si First Elder mula sa Broken Moon Clan ay nakita na si Francis ay may talento sa mental energy. Malamang na mas naiintindihan ito ni Emperor Queen Lee. Ito ang pangalawang dahilan na ikinagulat ni Francis at napuno siya ng kaligayahan. Guro, ang ibig mo bang sabihin ay ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay makakatulong na matuno ang layuning iniwan ng Emperor of Death sa aking kaluluwa? Tama iyan. Nagsalita si Queen Lee sa isang solemn na tono, maaari kitang tulungan sa limitadong panahon, ngunit hindi sa buong buhay mo. Sa huli, kakailanganin mong harapin ang Emperor ng kamatayan ng mag-isa. Hinangaan ni Francis ang karunungan ni Queen Lee. Sa halip na bigyan ng isda ang mga tao, mas mabuting turuan sila kung paano mangisda. Ang pagbibigay ng Dark Eye Secret Manual at ang 10,000 Divine Thoughts Technique ng Duanmo family kay Francis, gusto ni Queen Lee na harapin niya ang Pursuit of Death ng mag-isa. Maingat na kinuha ni Francis ang kahoy na kahon bago yumuko kay Queen Lee saka umalis. Bagamat kakapasok lang niya sa Sacred Land ilang araw na ang nakalipas, hindi itinuring ni Queen Lee si Francis na parang kakakilala lang nila. Tahimik na naalala ito ni Francis nang may pasasalamat. Pagkatapos bumalik sa tinutuluyan niya, agad na kinuha ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique at sinimulan itong linangin. Ang kanyang kamalayan sa lalong madaling panahon ay pumasok sa mundo ng mental na enerhiya at nagsimulang sumipsip ng kaalaman ng gutom. Makalipas ang isang oras, nagsimula nang maunawaan ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay hindi lamang isang simpleng pamamaraan na nilinang ang kaluluwa. Kasama rin dito ang mga lihim na kasanayan at kung paano gamitin ang kapangyarihan ng kaluluwa. Ang Tao of the Soul ay palaging isang ipinagbabawal na lugar ng paglilinang. Tanging ang mga nasa Void God Realm, na ang mga kaluluwa ay nag-evolve, ang may kakayahang tunay na gumamit ng kapangyarihan ng kaluluwa. Gayunpaman, katatapos lang nilang dumaan sa pinto. Ang kaluluwa ay masyadong misteryoso at mapanganib. Mahirap matutunan ang pinagmulan nito. Ang espesyalidad ng 10,000 Divine Thoughts Technique ay gawing dalawa ang isang kaisipan, pagkatapos ang isa ay maging 100, pagkatapos ang isa ay maging 1,000. At dagdagan ang kahusayan ng paggamit ng kapangyarihan ng kaluluwa. Hindi napigilan ni Francis ang buntong hininga. Mahirap para sa mga normal na tao na gumawa ng maraming bagay ng sabay-sabay, ngunit ang mga iniisip ng 10,000 Divine Thoughts Technique ay mas kakaiba. Ang bawat isa sa mga kaisipang ito ay individual at maaaring gawin ang kanilang sariling mga bagay. Hindi talaga sila nagpaapekto sa isa't isa. Siyempre, ang bilis ng mga kaisipang ito ay magiging mas mabagal. Halimbawa, kung ang isa ay umabot sa Unthought into 2 level, ang isip ni Francis ay magiging dalawang individual.
Maaaring linangin ng isa ang 10,000 Divine Thoughts Technique habang ang isa ay maaaring linangin ang mana ng Wind Lightning Emperor. Ang paghahati ng isip na ito ay lumampas lamang sa multitasking. Siyempre, iyon lang ang teorya sa likod ng 10,000 Divine Thoughts Technique. Mas mahirap talagang maisakatuparan ito. Subukan natin. Medyo nasasabik si Francis habang sinimulan niyang linangin ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Sa kasalukuyan, wala siyang divine sense. Mayroon lamang siyang spiritual sense. Ang isa ay kailangang nasa kalahating hakbang man lang na Void God Realm para magkaroon ng divine sense. Gayunpaman, ang spiritual sense at divine sense ay gumana sa ilalim ng parehong mga prinsipyo. Habang siya ay naglilinang, ang God spiritual eye ni Francis ay walang kamalay-malay na nasangkot dahil ito ang core ng kanyang soul power. Makalipas ang kalahating araw. Parang hindi naman mahirap. Ang spiritual sense ni Francis ay madaling nahati sa dalawa. Sa pag-iisip pabalik sa nakaraan, madaling makontrol ng God spiritual eye ni Francis ang isang hukbo ng mga hayop at iutos ang mga ito sa paligid ayon sa gusto niya. Karaniwang kinokontrol ng mga normal na hayop na tamer ang isang hukbo ng mga hayop sa pamamagitan ng pagkontrol sa pinuno ng hayop at pag-uutos dito na utusan ang iba pang mga hayop sa paligid. Sa kabilang banda, may ilang kakaibang eye bloodlines na may kakayahang kontrolin ang isang beast army ng mag-isa, tulad ng kay Francis. Isang naisip sa 10. Ang spiritual sense ni Francis ay madaling nahati sa 10 sa ikalawang araw. Sure. Lumitaw ang kapangyarihan ng pag-iisip ni Francis habang ipinapalabas niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Sa susunod na sandali, 3 ibon mula sa iba't ibang direksyon ang napigilan ng kapangyarihan ng kanyang pag-iisip. Sa isang pag-iisip lang, pinalutang sa hangin ni Francis ang ilang kahoy na bar isles. Ito ang kapangyarihan ng mga pag-iisip ng enerhiya ng isip. Lubhang nasisiyahan si Francis. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay isang kayamanan, at ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay isang susi upang mabuksan ito. Sa loob lamang ng 2 araw, ang spiritual sense ni Francis ay nahati na sa 10. Sa teorya, ang bawat isa sa mga kaisipang ito ay maaaring kontrolin ang isang hukbo ng mga hayop. Lahat sila ay maaaring magpakawala ng mental energy attacks o gamitin ang kanilang spiritual sense. Tulad ng inaasahan sa isang Heaven Grade Soul Technique. Ito ay makalangit. Si Francis ay puno ng papuri. Hindi niya alam kung gaano kaitikot ang bilis ng cultivation niya ngayon. Noon, gumamit si Queen Lee ng 10 taon para makamit ang 1 thought into 10 state. Pakiramdam ni Francis ay parang umuunlad lang siya gaya ng inaasahan. Ang talento ng kanyang God spiritual eye in terms of the soul ay heaven-defying, at ito ay kasalukuyang parang isda sa tubig habang nililinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Sa araw na ito, nagpasya si Francis na maghanda para matutunan ang Dark Eye Secret Manual. Francis, aalis na ako sa Sacred Land sa lalong madaling panahon at patungo sa Tianlo Islands. Huwag umalis sa Sacred Land sa panahong ito. Kung kailangan mo ng anuman, maaari mong sabihin sa akin ngayon din. 634 Soul Eye Bloodline Techniques. Alam ni Francis na ang pagpunta ni Queen Lee sa Purple Saint Ruins ay magandang balita para kay Zhao Yufei. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na, pagkatapos na makapasok sa banal na lupain, ang kailangan lang niyang gawin ay magtanim ng tahimik. Walang ibang mga kinakailangan. Ang tanging bagay ay ang pangalagaan ng mga tao sa Blue Lightning Sky Ship, ngunit hindi niya kailangan ng Emperor para lang doon. Gaano katagal mawawala si Master? Tanong ni Francis. Hindi bababa sa 1 buwan o 2, hindi hihigit sa kalahating taon. Hindi magiging mahirap na pigilan ang mga problemang kinakaharap ng Purple Saint Ruins, ngunit magiging mahirap na bawiin ang mismong dimensyon. Kailangan din ng oras para maging kumpleto ang mana. Sagot ni Queen Lee. Bago siya umalis, nagpadala si Queen Lee ng isang stream ng impormasyon tungkol sa Demigod Forgotten Garden sa isip ni Francis. Bagamat ang Demigod Forgotten Garden ay nagbukas lamang ng 1 beses sa bawat 500 taon, ang kasaysayan ng banal na lupain ay napakahaba.
Ang dalawang 3-star clans at ang maraming 2-star sects ay medyo na-scout ito sa buong kasaysayan, kaya alam nila ang karamihan sa sitwasyon sa loob. Ang kinakailangan para makapasok sa Demigod Forgotten Garden ay mas mababa sa 50 taong gulang. Maraming mga paghihigpit sa Demigod Forgotten Garden, at ang dimensyon ay iba sa labas ng mundo. Binuod ni Francis. May mga 2 o 3 buwan pa bago magbukas ang Demigod Forgotten Garden. Sa kasalukuyan, nagpasya si Francis na mag-focus sa cultivation, kaya wala siyang masyadong oras para basahin ang impormasyon ng detalyado. Dapat ko munang alagaan ang lahat ng nakasakay sa Blue Lightning spaceship. Tumayo si Francis at lumabas. Bilang isang core disciple ng isang 3-star clan, madaling makalakad si Francis sa Sacred Land sa kanyang status. Gayunpaman, labis pa rin siyang nag-iingat dahil ang aura ng kamatayan sa ilalim ng kanyang kaluluwa ay napakalapit pa rin. Marami sa 4 na Death Spirit Lord at 36 na Death Guard ay nasa True Martial Sacred Land. Pagkatapos maglakad palabas, kinuha ni Francis ang kanyang core disciple token at nagpadala ng mensahe sa Golden Mountain Sect. Makalipas ang 1 oras, nakatanggap ng liham si Old Lee mula sa Golden Mountain Sect. Isang maliit na enerhiya sa pag-iisip na may boses ni Francis ang tumunog ng mabuksan ang liham. Old Lee, may kailangan ako ng tulong mo. Natigilan ang matandang Lee. Ang isang tao sa ibaba ng Void God Realm ay maaaring magbigay ng kanilang mental energy sa isang sulat. Isa pa, biglang tumunog ang boses. Dahil sa 10,000 Divine Thoughts Technique, ang mental energy thoughts ni Francis ay maaaring hatiin sa marami. Kung ang kanyang mental energy ay nakakabit sa isang sulat at ipinadala sa malayo, maaari pa rin niyang iugnay ito sa kanyang kaluluwa. Isa lamang itong pangunahing pamamaraan ng 10,000 Divine Thoughts Technique. Sa pamamagitan ng sulat, hindi na kailangan ni Francis at Old Lee ng anumang iba pang paraan ng komunikasyon. Munting kaibigan Hanford, hindi mo kailangang mag-alala. Iuulat ko ito sa pinakamataas na antas ng sekta at bibigyan ko ang iyong mga kaibigan ng ilang posisyon. Hindi iyon gaanong problema, sabi ni matandang Lee. Sa mismong araw na iyon, pinuntahan ng haring nakasuot ng asul ang lahat para isakay ang lahat sa Blue Lightning spaceship. Sa ikalawang araw, si Lianya, Lulan Jishui, at ang kumpanyang sakay ng Blue Lightning spaceship ay naging mga panlabas na miyembro ng Golden Mountain Sect. Sa wakas ay nakahinga si Francis. Ang True Martial Sacred Land ay hindi ang kanyang huling hintuan, at kailangan pa rin niya ng barko pagkatapos pumunta sa Floating Dream Sacred Land. Matapos alagaan ang mga nakasakay sa Blue Lightning spaceship, pumasok si Francis sa pag-iisa. Mayroon siyang 3 kasalukuyang mga landas na kanyang tinatahak. Ang isa ay ang pamana ng Wind Lightning Emperor. Halos ganap na niyang pinagkadalubhasaan ang antas ng kulay ube, kaya maaari niyang subukang linangin ang kulay scarlet na Wind Lightning sa lalong madaling panahon. Ang pangalawa ay ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay mas malaki pa sa pamana ng Wind Lightning Emperor, at maaari pa itong makatulong na matuno ang layunin ng kamatayan sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang ikatlong landas ay ang Death Dark Eye. Sa kanilang 3, binigyang halaga ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Pinalakas ng 10,000 Divine Thoughts Technique ang kaluluwa ni Francis at pinahintulutan siyang gamitin ito ng mas mahusay. Gayunpaman, pagkatapos maabot ni Francis ang 1 thought into 10 state, ang rate ng improvement ay bumagal ng husto. Isa na itong himala na maabot ni Francis ang 1 thought into 10 state ng napakabilis. Ang kanyang rate ng cultivation ay nalampasan na ang bilis ng mga eksperto mula sa Duanmo family. Sa ikalawang araw, sinimulan ni Francis na tingnan ang Dark Eye Secret Manual. Siya ay ganap na nawala sa loob nito habang hinihigop niya ang kaalaman nito. Ang Dark Eye Secret Manual ay naglalaman ng mga teorya at diskarte ng Emperor of Death at, kahit na wala itong gaanong impormasyon tungkol sa Death Dark Eye, mayroong maraming impormasyon tungkol sa pagsuporta at pagkontrol sa mga diskarte sa Eye Bloodline. Lahat ng mga diskarteng ito ay may kinikilingan sa kamatayan at sa kaluluwa. Ang Emperador ng Kamatayan ay medyo tuso.
Hindi siya gaanong nagsulat tungkol sa mga nakakasakit na diskarte sa iBloodline o anumang pangunahing impormasyon. Gumamit si Francis ng buong araw at gabi para ayuskan ang mga nilalaman. Kailangang malaman ng isa na ang mental energy ni Francis ay napakalakas. May kakayahan siyang isaulo ang lahat ng kanyang nakita. Mayroon din siyang mahusay na pag-unawa at kakayahang matuto. Ang Dark Eye Secret Manual ay nagbigay daan kay Francis na mas maunawaan ang tungkol sa mga diskarte sa kamatayan at kaluluwa. Ang mas nakakagulat ay ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Dark Eye Secret Manual ay nag-complement sa isa't isa. Parehong inisip ng dalawa kung paano gumagana ang kaluluwa, at naintindihan ni Francis ang Dark Eye Incomplete page noon, kaya naunawaan niya ang Dark Eye Secret Manual. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata. Ang kamalayan ni Francis ay ganap na nasisipsip sa Dark Eye Secret Manual habang nalaman niya ang teorya sa likod nito. Dahil marami sa mga kasanayang naitala sa Dark Eye Secret Manual ay tungkol sa elemento ng kamatayan, hindi ito matutunan ni Francis, ngunit matutunan niya ang mga pangunahing diskarte sa soul. Sa kalahating buwang ito, nag-imbento din si Francis ng ilang iba pang diskarte sa iBloodline. Sila ay higit sa lahat ay nakabatay sa kaluluwa, at dahil sila ay nakabatay sa Dark Eye Secret Manual, ang mga diskarteng ito ay pangunahing sumusuporta sa mga kasanayan. Mga kadena ng kaluluwa. Isang surge ng mental energy ay bloodline power ang lumitaw sa kaliwang mata ni Francis. Sa sumunod na sandali, ang skeletal division leader sa 10,000 Ghost Pearl ay hindi na makagalaw. Nakabalot sa katawan ng skeletal division leader ang transparent na kulay lila na lightning chain. Sa katotohanan, ang talagang nakatali ay ang kaluluwa ng skeletal division leader. Ang transparent na kulay lila na mga kidlat na tanikala ay umiral sa loob ng soul dimension, at pinaghihigpitan nila ang kaluluwa ng kalaban. 50% lang ng lakas ko ang ginamit ko at hindi ka na makakalaban. Binawi ni Francis ang kanyang kapangyarihan sa iBloodline ng may kawalang kasiyahan. Ilang beses na huminga ang skeletal division leader bago tuluyang makalaya. Bukod sa soul chains, naintindihan din ni Francis ang higit sa 100 soul-based techniques, ang ilan ay mahina at ang ilan ay malakas. Dark Heart Seal, Mental Energy Spike, Eye of Nightmares, Soul Searching Eye, Demonic Eye. Ang mga diskarte, teorya, at layunin ay lumitaw sa isip ni Francis. Bagamat ang ilan sa mga kasanayan ay nasa elemento ng kamatayan, maaaring gamitin ito ni Francis sa iba pang mga elemento. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kapangyarihan sa iBloodline ay maaaring magbago, na nagbigay sa kanya ng isang malaking kalamangan kaysa sa iba pang mga iBloodlines. Sa gitna ng mga diskarte, lubos na naunawaan ni Francis ang Dark Heart Seal. Ito ay isang pagpapabuti sa Dark Heart Seed. Noong nakaraan, ang Dark Heart Seed ay maaaring sumanib sa kaluluwa ng kalaban at nagbabanta sa buhay ng kalaban at maging alipin sa kanila. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Dark Heart Seed ay limitado. Hindi nito makontrol ang pag-iisip ng biktima. Kung wala silang pakialam sa buhay nila, walang kahulugan ang Dark Heart Seed. Kung gusto ng target na mag-counterattack, magagawa nila ito anumang oras, kaya mataas ang panganib. Ang Dark Heart Seal ay nagtatak ng sariling kaluluwa kapangyarihan sa kaibuturan ng kaluluwa ng kalaban at maaaring magbago ng kanilang mga iniisip. Ang mga nakatatak ng Dark Heart Seal ay susunod sa kanilang Panginoon mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Alam ni Francis kung gaano nakakatakot ang kasanayang ito. Ang Dark Heart Seal ay karaniwang isang enslaving seal. Kapag naitatak na, susundin ng biktima ang kanilang Panginoon na parang isang tunay na alipin. Halimbawa, kahit na ang skeletal division leader ay kontrolado ni Francis, mayroon pa rin itong malisyosong pag-iisip, ngunit kung ito ay itinatak sa halip na may Dark Heart Seal, susundin ng skeletal division leader si Francis hanggang sa huli. Ang Dark Heart Seal ay maaaring ituring na isang ipinagbabawal na pamamaraan ng pang-aalipan. Siyempre, ang kasanayan ay may sariling limitasyon. Una, ang rate ng tagumpay ay nakasalalay sa pagkakaiba sa lakas ng kaluluwa.
Sa mga normal na sitwasyon, kung ang target ay lumaban at ang kasanayan ay nabigo, ang kaluluwa ng target ay malamang na masisira. Siyempre, ang rate ng tagumpay ay nauugnay sa control. Gamit ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang God's Spiritual Eye, ang kontrol ni Francis ay lubos na tumpak. Naisip pa ni Francis na maaari niyang kontrolin ang ilang mga alipin ng sabay-sabay kung hatiin niya ang kanyang mga iniisip. Bukod sa katotohanan na ang rate ng tagumpay ay hindi masyadong mataas, ang Dark Heart Seal ay gumamit din ng maraming enerhiya, na nakadepende rin sa pagkakaiba sa lakas ng kaluluwa. Dark Heart Seal. Isang tipak ng malamig na ay bloodline power ang lumabas sa katawan ni Francis. Shua. Ang isang true spirit realm na ibon sa himpapawid ilang milya ang layo ay nanlamig. Isang hininga o dalawa mamaya. Whoosh! Lumipad ang true spirit realm bird at magalang na dumapo sa balikat ni Francis. Ang isip nito ay ganap ng naalipan. Kahit na ako ay nasa ascended realm, ito ay susunod sa akin. Tumango si Francis. Ito ang ika-10 beses na sinubukan niya ang Dark Heart Seal. Bukod sa isang pagkakamali sa unang pagsubok, ang iba pang 9 na pagsubok ay nagtapos sa tagumpay. Ang kontrol ni Francis ay lubos na tumpak sa simula, at natutunan din niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique, ibig sabihin na ang kanyang paggamit ng soul power ay umabot sa ibang antas. Pagkatapos ay sinubukan ni Francis na kontrolin ang mga kalapit na hayop gamit ang 10 iba't ibang pag-iisip. Ang bawat isa sa mga hayop ay nasa ascended realm man lang. Makalipas ang ilang paghinga, 8 sa 10 hayop sa ascended realm ay inalipin ni Francis. Ang dalawang pagkabigo ay dahil sa multitasking ni Francis. Kung malilinang ni Francis ang Dark Heart Seal at ang 10,000 Divine Thoughts Technique sa mas mataas na antas, ang rate ng tagumpay ay tataas. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, nakita ng Skeletal Division Leader ang bagong soul technique ni Francis at napuno ng takot. Ang lahat ng nakatatak ng Dark Heart Seal ay naging tunay na inalipin ni Francis. 635 pagpasok sa huling yugto ng maliit na pinagmulan Core Realm. Hindi ginamit ni Francis ang Dark Heart Seal sa Skeletal Division Leader. Ang Dark Heart Seal ay may mga pakinabang at disadvantage nito. Ang pangunahing bentahe ay ang target ay ganap na sumunod sa gumagamit, ngunit sila ay magiging katulad ng mga robot. Limitado ang kanilang isip at paraan ng pag-iisip, at magkakaroon sila ng limitadong potensyal. Sa makatuwid, hindi ginamit ni Francis ang Dark Heart Seal sa Skeletal Division Leader. Ang katusuhan ng huli ay mas mahusay kaysa sa isang manika lamang na marunong tumanggap ng mga order. Higit pa rito, ang Skeletal Division Leader ay hindi na naging banta kay Francis sa puntong ito. Bukod dito, ang binhi ng madilim na puso na nasa kanyang puso ay maaari pa ring magpasya sa kanyang buhay o kamatayan sa isang pag-iisip lamang. Matapos maunawaan ang higit sa 12 bagong kasanayan, hindi pa rin natatapos ang pag-iisa ni Francis. Mayroon pang 2 buwan na natitira. Kailangan kong palakasin at pagsamahin ang aking paglilinang. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa paglilinang. Nagpasya siyang huwag-hawakan ng Death Dark Eye ng ilang sandali. Nakatuon siya sa 10,000 Divine Thoughts Technique, at sinubukan din niyang intindihin ang kulay Escarlate na Wind Lightning. Kasabay nito, papasok siya sa Ancient Dream Realm kada 2 araw. Maaari siyang manatili doon ng mahabang panahon ngayon, at ang dami ng Ancient Dream Realm aura na kanyang sinisipsip ay napakalaki, na lahat ay inilalagay sa kanyang bloodline, kaluluwa, at katawan. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay maaari ding palakasin ng Ancient Dream Realm aura, at ang kaluluwa ni Francis ay tumataas ng pabilis. Makalipas ang kalahating buwan, ang 10,000 Divine Thoughts Technique ni Francis ay umabot na sa antas kung saan maaari niyang hatiin ang kanyang isip sa 20 pag-iisip. Ang kanyang espiritual na sense at ang kanyang kaluluwa ay nagiging mas malakas sa araw. Walang kamalay-malay, ang kaluluwa ni Francis ay naabot na ang pinakamataas na Great Origin Core Realm, sa ibaba lamang ng kalahating hakbang na Void God Realm. Ang kanyang pagpapabuti ay maaaring ilarawan bilang paglalakbay ng 1,000 milya sa isang araw.
Ang God Spiritual Eye ay isang treasure box na nakatago sa kaluluwa ni Francis. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay isang susi sa pagbubukas nito, at ang Ancient Dream Realm Aura ay isang catalyst. Kung magpapatuloy ang mga bagay sa bilis na ito, ang aking kaluluwa ay maihahambing sa isang kalahating hakbang na hari makalipas ang 2 buwan. Inaasahan ito ni Francis. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay talagang karapat-dapat sa isang heaven-grade technique na maaaring magpataas ng pagkakataon ng isang tao na makapasok sa Void God Realm. Kahit na ang ilang mga emperador ay nais ang pamamaraan, ngunit hindi pumayag si Queen Lee. Kahit na ang kaluluwa ni Francis ay mas mahina kaysa sa mga nasa kalahating hakbang na Void God Realm, ang kanyang kahusayan at paggamit ng soul power ay nalampasan sila. Nangangahulugan ito na ang kalahating hakbang na Void God Realm intent ay hindi na nagbabanta sa kanya. Sa araw na ito, muling pumasok si Francis sa Ancient Dream Realm. Dahan-daang naglakad si Francis sa mga tigang na lupain. Sa ngayon, hindi na siya pumasok sa Ancient Dream Realm para lang sumipsip ng aura. Gusto rin niyang i-scout ang lugar. Naglakad ako ng 4 o 5 hakbang sa huling pagkakataon at lumitaw sa lugar na iyon. Binigay ni Francis ang bawat detalye. Sa tuwing papasok siya sa Ancient Dream Realm, lilito siya sa parehong lugar na iniwan niya noong nakaraan. May isang patch ng damo sa unahan. Marahil kailangan kong gumawa ng ilang libong hakbang upang maabot ang patch ng damo. Naglakad si Francis ng 7 o 8 hakbang bago tumayo ng mahabang panahon at sumipsip ng malaking halaga ng Ancient Dream Realm Aura. Bago siya umalis, tumingin si Francis sa unahan. Ang damo ang una niyang target. Sa unahan ay isang batis. Sa sandaling iyon, nakita ng God Spiritual Eye ni Francis ang isang sinaunang ibon, mga 4 hanggang 5 talampakan ang haba, na lumilipad sa hangin. Nakakatakot na aura. Ang katawan at kaluluwa ni Francis ay nakaramdam ng malakas na yaw aura. Ang yaw aura na nagmumula sa ibon ay daan-daan, kung hindi libu-libong beses na mas malakas kaysa sa mga inapo nito. Parang naramdaman si Francis, kumislap ang pulang mata ng ibon. Boom! Nanginig ang puso ni Francis. Pakiramdam niya ay kaharap niya ang isang Void God Realm King. Umalis. Nakaramdam ng matinding panganib si Francis at mabilis na umalis sa Ancient Dream Realm. Sa loob ng silid, ang likod ni Francis ay basang-basa sa malamig na pawis. Isang random na ibon lamang sa loob ng Ancient Dream Realm ay napakalakas. Sa lugar na iyon kung saan halos hindi niya magawang makalakad, wala siyang pagkakataong makalaban sa gayong halimaw. Ang scouting sa pagkakataong ito ay nag-ingat kay Francis. Bagamat maaaring mayroong kapalaran sa sinaunang kaharian ng pangarap, ang kasama nito ay panganib din. May mga halatang malalakas na nilalang sa loob. Sa susunod na 2 buwan, itinigil ni Francis ang kanyang pangunawa at tumutok sa kanyang paglilinang. Ang mga palatandaan ng kanyang core center ay nagiging malakristal. Sa sandaling ito, kinuha ni Francis ang pangatlong item mula sa kahoy na kahon ng Crystal Core Peel. Binigyan ni Queen Lee si Francis ng 3 item. Sa kanila, ang 10,000 Divine Thoughts Technique at ang Dark Eye Secret Technique ay nagbigay kay Francis ng maraming supporting technique, ngunit naroon pa rin ang tabletang ito. Ito ay isang Crystal Core Peel na maaaring makatulong sa mga nasa pinakamataas na Small Origin Core Realm na makapasok sa Great Origin Core Realm. Hindi pa sapat ang iyong cultivation para magamit ito, ngunit nalaman ko na ang core center sa loob ng iyong katawan ay nagpapakita ng mga senyales ng pagiging kristal, kaya ang paggamit nito ngayon ay maaaring magkaroon ng magandang epekto. Ang sinabi ni Queen Lee ay umalangaw-ngaw sa isip ni Francis. Karaniwan, tanging ang isang tao sa peak stage Small Origin Core Realm na sumusubok na makapasok sa Great Origin Core Realm ay angkop na gumamit ng Crystal Core Peel. Ang mga nasa gitna at huli na yugto ay alinman ay hindi makakayanan ang kapangyarihan, o sila ay mag-aaksaya ng malaking bahagi ng enerhiya nito. Gayunpaman, bilang isang emperador, si Queen Lee ay may magandang mata. Hindi lamang niya nakita na ang estado ng pag-iral ni Francis ay umabot na sa limitasyon ng Great Origin Core Realm, nakita din niya na ang core center sa katawan ni Francis ay nagpapakita na ng mga senyales ng pagiging kristal.
Sa makatuwid, makakayanan ni Francis ang tableta. Crystal Core Peel. Tingnan natin ang mga epekto nito. Nilamon ni Francis ang makinis na tableta. Ang Crystal Core Peel ay hindi nagpakita ng mga senyales ng pagkatunaw tulad ng iba pang mga spiritual peel nang ito ay pumasok sa kanyang katawan. Inilipat ang kanyang True Yuan, hinigop ni Francis ang kapangyarihan ng Crystal Core Peel. Ang enerhiyang nakapaloob sa loob nito ay napakadalisay. Katumbas ito ng core center ng isang tao sa Great Origin Core Realm. Ang kapangyarihan ng Crystal Core Peel ay naging mga stream ng nangingibabaw na enerhiya na pumasok sa core center ni Francis. Hindi kakayanin ng core center ng isang normal na Origin Core Realm ang ganoong enerhiya, ngunit madali itong magagawa ni Francis dahil ang kanyang estado ng pag-iral at ang kanyang katawan ay parehong umabot sa limitasyon ng Great Origin Core Realm. Kahit na ang ilang kalahating hakbang na Void God Realms ay walang estado ng pag-iral o isang katawan na kasing lakas ng kay Francis. Bukod pa riyan, ang bahagi ng kanyang core center ay naging malakristal, kaya't kakayanin niya ang enerhiya na ito hanggat hindi siya nagmamadali. Sa paglipas ng panahon, ang core center sa loob ng katawan ni Francis ay nagsimulang lumaki at kumuklo. Ang malakristal na pagbabago ay nagiging mas halata rin. Lumipas ang 2 buwan, at ganap na naabsorb ni Francis ang enerhiya mula sa Crystal Core Peel. Sa panahong iyon, hindi siya pumasok sa Ancient Dream Realm dahil sa kanyang pagiging maingat sa sinaunang ibong Yao. Sa kabutihang palad, sa pamamagitan ng pagsusumikap at tulong ng Crystal Core Peel, ang core center ni Francis ay halos naging ganap na malakristal, at ito ay lumaki sa laki ng isang normal na late stage na Small Origin Core Realm. Ang lakas ng aking core center ay hindi gaanong naiiba sa isang Great Origin Core Realm. Ang pagkakaiba lang ay ang laki. Tahimik na nag-inspection si Francis. Ang kanyang cultivation ay nasa late stage na Small Origin Core Realm. Walang anumang bottleneck na pumipigil sa kanya na makapasok sa Great Origin Core Realm dahil ang kanyang core center ay naging halos ganap na malakristal. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay dahan-daang i-condense at palawakin ang kanyang core center sa isang crystal core, pagkatapos ay maabot niya ang Great Origin Core Realm. Mayroon pang ilang araw na natitira bago magbukas ang Demigod Forgotten Garden. Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis. Sa mga huling araw na ito, nagpasya siyang pumasok sa Ancient Dream Realm at i-condense ang kanyang core center sa aura ng Ancient Dream Realm. Kung tutuusin, gumamit siya ng maraming tulong sa labas upang makapasok sa huling yugto ng Small Origin Core Realm, kaya gusto niyang patatagin ang sarili gamit ang ilang Ancient Dream Realm aura. Nang pumasok siya sa Ancient Dream Realm sa pagkakataong ito, labis siyang nag-ingat. Sure! Si Francis ay nakatayo sa isang sinaunang tigang na lupain. Hindi lumitaw ang ibon na huling nakita niya. Na-absorb ni Francis ang isang malaking halaga ng Ancient Dream Realm aura at pinagsama ito sa kanyang core center upang pagsamasamahin ang kanyang pundasyon. Kasabay nito, ang lahat ng mga henyo sa True Martial Sacred Land na dumidalo sa Demigod Forgotten Garden ay naghahanda din sa kanilang sarili. Sa Mystic True Sacred Clan, sa loob ng palasyo ni Emperor Grimm. Late Stage Small Origin Core Realm tagumpay. Bahagyang namula ang mukha ni James sa tagumpay. Hindi masama. Sa tulong ko, nakuha mo ang lahat ng enerhiya ng isang Crystal Core Peel. Pinuri ni Emperor Grimm. Sa nakalipas na ilang buwan, si James ay nagtatrabaho ng husto, at ang kanyang lakas ay tumaas ng mabilis. Ngayon na ang aking 10,000 sinaunang lahi kadugo at ang aking paglilinang ay parehong nadagdagan, ang aking lakas ay sapat na upang hamanin ang 10 henyo ng sagradong lupain. Si James ay puno ng kumpiyansa. Ang mga bloodline ng maalamat na 10,000 ancient races ay may kakayahang lumaban sa mga taong may mas matataas na cultivation. Halimbawa, bagamat siya ay nasa huling yugto lamang ng Small Origin Core Realm, maaari niyang hamanin ang mga nasa huling yugto ng Great Origin Core Realm. Si Francis iyon. Lubhang nasiyahan si James. Ang bilis ng kanyang cultivation ay napakabilis. Na si Francis ay may iwan sa alikabok.
Sa isa sa mga pangunahing spiritual peaks sa Thousand Darkness Sacred Clan, sa isang lihim na palasyo sa ilalim ng lupa. Ayon sa aming deal, binigyan ka ng aking Panginoon ang Scarlet Demon Emperor ng pwesto, at nagbayad siya ng malaking halaga para dito. Bahagyang makikita ang figure ng isang lalaking nababalutan ng timangan. Kung naruroon si Francis, agad niyang makikilala ang taong ito bilang si Wanso, ang taong naniningil sa Golden Mountain Sect noon. Kaharap si Wanso ay isang mainit na kabataan. Maraming salamat sa Scarlet Demon Emperor. Ang aking Panginoon, ang Emperor ng Kamatayan, ay lalabas na sa pag-iisa, at magbibigay siya ng maraming gantimpala. Payapang sabi ng mainit na kabataan. Marahang nanginig ang puso ni Wanso nang marinig iyon. Bilang isang sinaunang emperador, ang pangalan ng Emperador ng Kamatayan ay kilala sa lahat ng tatlong espiritual na sagradong lupain. Sa mundong ito, bukod sa Mystic Light Realm Sacred Lords, walang nang ahas na sabihin na kaya nilang sugpuin ang Emperor of Death. Kami lang ang may pananagutan sa pagbibigay sa iyo ng pwesto. Kung tungkol sa pagpatay kay Francis, hindi iyon nauugnay sa amin. Hehe, hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ni Emperor Quinley? Tumawa si Wanso. Bagamat malakas ang Emperor of Death, malakas din si Quinley, at ang lugar na ito ay ang True Martial Sacred Land. Hanggat papasok siya sa Demigod Forgotten Garden, walang makakapagligtas kay Francis. Nagkataon, umalis na si Emperor Duanmo. Ito ang perpektong pagkakataon. Bagamat pareho ang ngiti ng mainit na kabataan, maliwanag at maaraw, may lamig na dumaan sa kanyang kaluluwa. Zizi, huwag masyadong maangas. Marami sa mga henyo na pumapasok sa Demigod Forgotten Garden ay mga personal na disipulo ng mga emperador. Ang lakas ng Godfrey na iyon at ng aming clan na Mercedes ay mas malakas kaysa sa normal na kalahating hakbang na Void God Realms. Ang iyong mga Death Guard ay malamang na hindi pa sapat para maging pampaganya nila. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga Master.